Isang CU ang nagmamadaling pumunta sa ospital para bisitahin ang kanyang ina, ngunit laking gulat niya nang makita ang doktor na may kasamang batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Ang doktor na ito ay ang babaeng minsan nang inapi ng kanyang pamilya, na umalis ng puno ng sakit habang nagdadalang tao. Makalipas ang 5 taon, nagbalik siya, mas maganda, matapang, at isa na ngayong mahusay na doktor. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang namimili ng laruan kasama ang anak, muli silang pinagtagpo ng tadhana ng tunay na ama ng bata. Mula dito, ang mga katotohanang matagal nang itinago ay unti-unting mabubunyag. Kapag ang pag-ibig ay bumangga sa kasalanan, at kapag ang katotohanan ay lumabas kasabay ng sakit, sapat ba ang isang patawad para hilumin ang pusong wasak? At paano nga ba magtatapos ang kwentong ito? Halina't pakinggan natin. Bumuhos ang malakas na ulan mula pa kaninang hapon, at ang mga patak ng tubig ay parang ilog na bumabagsak sa bubungan ng Medical City sa gitna ng Maynila. Nakatayo si Marian Santos sa harap ng mesa ng konsultasyon, hawak pa rin ang kahon ng gatas na kakamadali lang niyang binili sa kantin. Katatapos lang ng kanyang shift na tumagal ng mahigit 10 oras, at ang kanyang mga matang dating malinaw ay namumula na ngayon dahil sa kakulangan sa tulog. Ngunit bago pa man siya makauwi, isang tawag mula sa internal line ang pumigil sa kanya para maghanda sa isang emergency surgery. Ito ay para sa isang napaka-espesyal na pasyente, na kahit ang mga tao mula sa Board of Directors ay bumaba para subaybayan ang sitwasyon. Isang batang nurse ang nagmamadaling lumapit, habang hinahabol ang kanyang hininga ay mabilis na nagsabi na ang pasyente ay si Doña Esmeralda, ang ina ng chairman ng Tan Empire. Biglang bumagsak ang blood pressure ng Donya dahil sa komplikasyon sa puso. Si Marian ang may pinakamaraming karanasan sa shift na yon. Tumango lang ng bahagya si Marian, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng labis na emosyon. Mabilis niyang isinuot ang kanyang puting lab gown, at kahit natatakpan ng mask ang kalahati ng kanyang magandang mukha, hindi nito maitatago ang kalmadong tingin sa kanyang malalim na itim na mga mata. Tumagal ang operasyon ng mahigit 1 oras bago naging matatag ang lahat. Lumabas si Marian mula sa operating room, at habang tinatanggal ang surgical mask na basa ng pawis, narinig niya ang nagmamadali at makapangyarihang mga hakbang mula sa dulo ng hallway. Isang lalaking nakasuot ng perpektong itim na suit, may matapang na panga at malamig na tingin na parang nakakabasa ng kaluluwa, ang naglalakad palapit. Siya si Rafael Tan, ang chairman ng Tan Empire. Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa ingay sa buong hallway, tila ba ang lahat ay napigil ang hininga. Yumuko ang mga doktor bilang paggalang, at nagmadaling tumabi ang mga nurse. Hindi niya pinansin ang sinuman, ang kanyang malamig na mata ay inikot ang paligid. Hanggang sa dumapo ang kanyang tingin sa babaeng nakatayo malapit sa pinto ng operating room, ang babaeng katatanggal lang ng kanyang asul na mask. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, ang oras sa masikip na hallway ay tila huminto. Nanatiling nakatayo si Marian, yumuko lang siya ng bahagya bilang paggalang pero hindi siya nagsalita. Sa mga mata ng lalaki, tila may dumaang gulat, natigilan siya sandali dahil may kakaibang pamilyaridad sa babaeng ito. Isang pamilyaridad na nagdulot ng kirot sa kanyang puso. Ang mukhang iyon, ang mga matang iyon, ay parang nandoon na sa isang mahabang bangungot. Isang nakaraan na sinubukan niyang ibaon 5 taon na ang nakakaraan. Naunang magsalita si Marian, ang kanyang boses ay mababa at mabagal, wala na ang lambing ng nakaraan, kundi ang katahimikan na lang ng isang veteranong doktor. Sinabi niya na siya ang main surgeon para kay Doña Esmeralda. Sinabi niya na matagumpay ang operasyon, at kailangan lang obserbahan ang Doña Sai. Tinitigan siya ni Rafael, 1, 2 segundo, mas matagal kaysa sa normal, bago siya tumango ng bahagya, at sa tuyong lalamunan ay nagpasalamat siya. 2 maikling paungusap lang, isang pagtatagpo ng tingin, pero sa kaibuturan ng kanilang mga puso, tila may lumang peklat na muling nabuksan. Pagkatapos, tumalikod si Rafael at pumasok sa kwarto ng pasyente, habang si Marian ay naiwang nakatayo doon, ang pusong manhid na ay biglang tumibok ng mabilis. Hindi inakala ni Marian na ang lalaki mula sa nakaraan, ang taong akala niya ay hindi na niya makikita habang buhay, ay biglang lilitaw sa harap niya sa malamig na hallway ng ospital, parang isang malupit na biro ng tadhana.
Pero natuto na siyang manahimik, natuto na siyang lumimot, at higit sa lahat, natuto siyang mabuhay para sa ibang tao. Ang batang naghihintay sa kanya sa bahay para sa hapunan. Ang batang may bilog na mga mata na kamukhang-kamukha ng mga mata ni Rafael. Tumalikod siya at naglakad palayo, ang kanyang maliit ngunit matatag na figura ay unti-unting nawala sa dulo ng hallway, iniwan si Rafael na nakatayo pa rin doon, puno ng pagdududa ang kanyang puso. Sino ang babaeng iyon at bakit? Bakit niya nagawang payanigin ang puso ni Rafael ng ganito katindi? Matapos ang nakakapagod na operasyon kagabi, nagkaroon ng kalahating araw na pahinga si Marian. Sinamantala niya ito para sunduin ang anak mula sa kindergarten. Ang pangalan ng bata ay Miguel. Pinag-isipan niyang mabuti ang pangalang iyon, dala ang lahat ng pag-asa para sa isang maliwanag na kinabukasan at tagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Ang ngiti ng bata ang tanging bagay na nagpapanatili kay Marian na matatag matapos ang maraming bagyo sa kanyang buhay. Si Miguel ay maglilimang taong gulang na, napakatalino, masunurin, at higit sa lahat, napakabait na bata. Mayroon siyang malalalim na itim na mata, maputing balat, at matangos na ilong. Sa tuwing tinitignan ni Marian ang anak, nagugulat siya dahil ang mga linyang iyon ay hindi naman nakuha sa kanya. Nang hapong iyon, dinala niya si Miguel sa mall para bumili ng ilang building block toys. Balak lang sana niyang dumaan saglit at umuwi na, pero dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas, napilitan ang mag-ina na sumilong muna sa waiting area. Kinuha ni Marian ang panyo mula sa kanyang bag at dahan-dahang pinunasan ang mga patak ng ulan sa buhok ng anak at sa malambing na boses ay tinanong kung gutom na ba si Miguel at inalok na bibilhan niya ito ng cake. Tumango ng masunurin si Miguel, ang kanyang malalaking mata ay nakadikit pa rin sa salamin, pinapanood ang mga patak ng ulan. Biglang itinuro ng bata ang nasa unahan at nagtanong sa inosenteng boses, "Mama, bakit po nakatingin sa akin yung tito na yon?" Natigilan si Marian, lumingon siya sa direksyong itinuro ng anak at parang sinakal ang puso niya. Si Rafael ay naglalakad sa lobby, suot pa rin ang kanyang maayos na itim na suit. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo, at ang kanyang tindig ay umaagaw ng atensyon ng lahat. Mukhang papunta lang siya sa elevator papuntang E-suite, kung saan naroon ang kanyang ina. Pero sa sandaling iyon, nang mapadaan ang kanyang tingin, nakita niya ang batang nakaupo sa tabi ng pamilyar na babae. Ang bilog na mukha, ang malalalim na itim na mata, ang matalinong tingin at ang kakaibang tangos ng ilong, natigilan si Rafael. 1 segundo, 2 segundo, at sa 3 segundo, tuluyan siyang humarap, sinusubukang itago ang matinding gulat sa kanyang loob. Bakit kamukhang-kamukha niya ang batang iyon? Hindi lang basta hawig, kundi ang uri ng pagkakahawig na nagpalamig sa kanyang likuran, na para bang nakatingin siya sa sarili niya noong bata pa siya, isang kopya na hindi maitatanggi. Bumagal ang kanyang lakad at wala sa sariling lumapit siya sa mag-ina. Bilang reaksyon, agad na tumayo si Marian at inilagay ang kamay sa balikat ng anak bilang proteksyon. Hindi siya umiwas, pero ang kanyang tingin ay kalmado, ang kalmado ng isang taong handa na sa laban. Naunang magsalita si Marian, ang boses niya ay hindi malamig at hindi rin mainit, parang gusto niyang ipaalala kay Rafael ang hangganan sa pagitan nila. Sinabi niya, "Sir Rafael, huwag po sana kayong magkamali ng iniisip, anak ko po ito, hinihintay lang niya akong bumili ng cake. Wala kaming intensyong gambalain kayo." Hindi nagsalita si Rafael, hindi siya makapagsalita sa mga oras na yon. Nagtagpo ang tingin niya at ng bata. Itinagilid ng bata ang ulo nito, hindi takot kundi magalang pa na bumati. "Hello po, tito." Ang inosenteng boses at ang malalaking mata na kumikinang ay nagparamdam kay Rafael na may kung anong malambot na bagay ang nabasag sa loob ng kanyang dibdib. Ayaw nang patagalin pa ni Marian ang sitwasyon, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng anak at naglakad palabas ngayong humina na ang ulan. Hindi na siya nagsalita pa, pero sa isip ni Rafael, nagsisimula pa lang ang lahat. Sino ang batang iyon at bakit hindi makatwiran ang pagkakahawig nito sa kanya? Lumingon siya sa may pintuan kung saan nawala ang mag-ina sa ambon, naiwan siyang nakatayo mag-isa, nag-iisa at lunod sa mga katanungang walang sagot. Mula nang makita niyang muli ang babaeng iyon at ang batang kamukha ng kanyang nakaraan, hindi na mapakali si Rafael.
Siya ay isang taong rasyonal, buong buhay niya ay naniniwala lang siya sa data, sa resulta, at sa mga ebidensyang nahahawakan. Pero sa unang pagkakataon, sa isang tingin lang, naramdaman niyang ang mundong hawak niya sa kanyang palad ay lumilihis sa orbit nito. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagpakita ng emosyon sa labas, pero sa kanyang isipan, isang utos na walang katulad ang ibinaba. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Rafael sa kanyang mansyon, nanatili siya sa kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng Tan Empire Building. Ang dilaw na ilaw ay tumatama sa kanyang gwapo, ngunit malamig na mukha. Nakatingin siya sa lungsod sa ibaba, pero ang nasa isip niya ay ang imahe ng bata sa mall. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang isang pamilyar na numero, ang boses niya ay mababa at hindi tumatanggap ng pagtanggi. Assistant Carlo, gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol kay Dra. Marian Santos ng Medical City. Ang kanyang nakaraan, ang mga relasyon niya, lahat-lahat sa loob ng 24 oras. At siguraduhin mong hindi niya ito malalaman. Sa kabilang linya, natigilan si Assistant Carlo ng isang segundo. Matagal na siyang nagtatrabaho kay Rafael, sanay sa paghawak ng bilyon-bilyong pisong kontrata o mga laban sa negosyo. Pero ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng utos na personal at ganito kaapura. Kahit puno ng pagtataka, profesional pa rin siyang sumagot, "Yes Sir Rafael, aasikasuhin ko po agad." Binaba ni Rafael ang telepono at pinaluwag ang kanyang kurbata, pero ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Hindi siya naniniwala sa coincidence, lalo na kung may kinalaman ito sa isang pamilyar na pakiramdam na masakit sa damdamin. Ang sumunod na 24 oras ay parang isang siglo ang haba. Kinansela ni Rafael ang dalawang mahahalagang meeting, ang isip niya ay lumilipad kaya hindi niya maintindihan ang financial report sa harap niya. Paulit-ulit siyang tumitingin sa telepono sa mesa, naghihintay ng notification. Sa wakas, nang lumubog ang araw, isang email na may subject na Investigation Report, Marian Santos, ang dumating. Ang kamay niyang laging matatag sa pagpirma ng malalaking kontrata ay bahagyang nanginig habang ginagalaw ang mouse para buksan ang file. Wala pang 3 pahina ang dokumento pero sapat na ito para basahin ni Rafael ang bawat linya ng masinsinan. Buong pangalan, Marian Santos, ipinanganak noong 1996, nagtapos ng may karangalan sa medisina noong 2020, espesyalista sa cardiovascular surgery. Kasalukuyang head doctor sa Medical City. Isang malinis at kahangahangang record, pero ang nagpakunot ng noo ni Rafael ay ang 5 taong blanko sa kanyang history, mula nang bigla siyang umalis sa lungsod hanggang sa bumalik siya para magtrabaho sa ospital. At pagkatapos, tumigil ang kanyang tingin sa isang pinakaimportanteng tala, isang linya sa administrative record na nagpatigil sa tibok ng puso niya. Civil status, single. Family, nakatira kasama ang isang lalaking anak na magli-5 taong gulang na ang pangalan ay Miguel. Ang pangalan ng ama sa birth certificate ng bata ay Blanco. Blanco? Hinigpitan ni Rafael ang hawak sa mouse, namuti ang kanyang mga buko. 5 taon na ang nakakaraan nang umalis siya, at pagbalik niya makalipas ang 5 taon ay may kasama siyang anak na walang ama. Hindi siya naniniwala sa coincidence, at lalo siyang hindi naniniwala sa mga palusot. Ang nakakagulat na pagkakahawig, at ang tugmang-tugmang panahon, lahat ay tumuturo sa iisang katotohanan na pilit itinatago ni Marian. Sumandal si Rafael sa kanyang upuan, ang malalalim niyang mata ay nakatitig sa screen ng computer, kung saan naroon ang AC picture ni Marian. Ang mga mata niya sa litrato ay malinaw pa rin pero may dagdag na tatag at distansya. Tumawa siya ng mapakla, isang tawang puno ng lamig at sakit. Marian Santos, ang galing mong magtago ng ganito. Hindi si Rafael ang klase ng tao na uupo lang at maghihintay, lalo na kung ang katotohanan ay maaaring itinatago mismo sa harap niya. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Minaneho niya ang kanyang itim na luxury car papunta sa isang maliit na residential area sa probinsya, ang address na nakalagay sa report ni Marian. Wala siyang balak magpakita, gusto lang niyang magmasid mula sa malayo, para kumpirmahin ang kanyang kutob, para makita ulit ang bata sa mas normal na setting. Huminto ang sasakyan sa isang madilim na sulok sa tapat ng isang maliit na parke, kung saan naglalaro ang mga bata sa ilalim ng araw.
Ibinaba ni Rafael ng kaunti ang bintana, ang tingin niya ay nakadikit sa gate ng lumang apartment complex. Siya. Isang lalaking nasa tuktok ng kapangyarihan, sanay na pinaliligiran ng daan-daang tao, ngayon ay nakaupo mag-isa sa mamahaling kotse, ginagawa ang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya, ang mag-stalk ng isang babae. Ang pakiramdam na ito ay bago at may halong pait. Hindi nagtagal, lumabas ang pamilyar na figura. Hawak ni Marian ang kamay ng isang batang lalaki palabas ng apartment. Masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mag-ina. Sa ilalim ng maputlang sikat ng araw sa hapon, hindi siya ang striktong doktor sa ospital, kundi isang malambing na ina na may mainit na ngiti. Ang eksenang iyon ay nagdulot ng kirot sa puso ni Rafael. Hindi pa niya nakita ang ganitong anyo ni Marian noon. At si Miguel, tumatakbo ito sa unahan. Ang halakhak ng bata ay napakalinis, tumatagos sa salamin ng kotse, at kumakatok sa puso niya. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt ang lumabas mula sa malapit na convenience store. Matangkad siya, at ang mukha niya ay nagpapahiwatig ng kabaitan. Nang makita siya ni Miguel, agad itong sumigaw sa tuwa. Andyan na si Tito Marco. Tito Marco. Parang sinakal ang puso ni Rafael. Tito Marco. Nagulat siya na parang sinuntok sa dibdib ng walang babala. Mula noon, wala ni isa o anumang bagay ang nakapagpasakit sa kanya ng ganito. Kahit sa pinakamadugong labanan sa negosyo. Ngumiti ang lalaking nagngangalang Marco. Yumuko ito at binuhat ang bata ng natural at pamilyar, tapos ay hinimas ang ulo nito at hinalikan sa noo. Naging good boy ba ang Miguel namin sa school ngayon? Ipinulupot ni Miguel ang mga braso sa liig ng lalaki at masayang nagkwento tungkol sa school. Nakatayo sa tabi si Marian, nakangiting pinapanood sila, isang ngiting tunay na masaya at walang halong pag-ingat. Ang eksena ng tatlong taong iyon ay napaka-perpekto na sinumang makakakita ay akalaing isa silang tunay na pamilya. Tanging si Rafael lang, na nakaupo sa kabilang ibayo ng kalsada, ang nakakaintindi ng pakiramdam na mait sa puwera sa buhay ng sarili niyang kadugo. Hinigpitan niya ang hawak sa manibela, lumabas ang mga ugat sa kamay niya, selos, galit, at isang pakiramdam ng kawalan na hindi pa niya nararanasan ang bumalot sa kanya. Sino ang lalaking iyon? Bakit nakuha niya ang posisyon na dapat ay kay Rafael? Bakit tinatawag ng kanyang anak ang ibang tao sa ganoong kalambing na tono? Sabay-sabay na pumasok ang tatlo sa apartment complex. Ang tawanan nila ay humina hanggang sa nawala sa likod ng pinto. Nanatiling hindi gumagalaw si Rafael sa kotse hanggang sa bumukas ang mga ilaw sa kalsada at dumilim ang paligid. Siya, na nasa kanya ang lahat ng bagay na pinapangarap ng iba, ay naramdaman ngayon na siya ang pinakakawawang tao na walang hawak na kahit ano. Hindi siya papayag na agawin ng ibang lalaki ang pwesto niya. Hinding-hindi. Mabilis na dumating ang gabi, pagkatapos ng nakakapagod na araw, dahan-dahang inayos ni Marian ang kumot ni Miguel, hinalikan ang noo ng anak na amoy gatas, at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Ang maliit na apartment ng mag-ina ay laging maayos at komportable. Ito ang payapang mundo na pinagsikapan niyang buuin sa loob ng 5 taon. Sa labas, biglang bumugso ang bagyo, gumuhit ang kidlat sa kalangitan kasabay ng malalakas na patak ng ulan sa bintana. Ang tunog ng kulog ay nagpasikip sa dibdib niya. Ang mga alaalang nakakulong sa pinakamalalim na bahagi ng isip niya ay biglang nagising, kasing bagsik ng bagyo sa labas. Ang muling paglitaw ni Rafael ay nagdulot ng lamat sa matibay na pader na itinayo niya. Lumapit siya sa bintana, kusang dumapo ang kamay niya sa malamig na salamin, at habang nakatingin sa ulan, ang mga imahe ng nakaraang 5 taon ay malinaw na nagbalik. Noon, isa siyang medical student sa huling taon, matalino, puno ng pangarap, pero pasan ang bigat ng gastusin sa ospital ng kanyang inang may malubhang sakit. Sa oras ng kanyang kawalan ng pag-asa, dumating si Rafael na parang isang Diyos, dala ang isang malamig na kontrata ng kasal. Kailangan ni Rafael ng asawa sa papel para mapagtibay ang posisyon sa mana, at kailangan naman ni Marian ng pera para iligtas ang ina. Nagsimula ang relasyon nila sa isang patas na transaksyon, pero ang puso ng tao ay hindi laging sumusunod sa katwiran.
Tumibok ang puso niya sa mga simpleng pag-aalaga ni Rafael, nangarap siya ng hinaharap na wala sa kontrata. Pero ang pangarap na iyon ay dinurog mismo ni Rafael. Na-set up siya, pinaratangan na nagbenta ng trade secrets ng Tan Empire sa kalaban. Wala siyang ebidensya, walang naniwala sa kanya, lahat ay laban sa kanya. Tandang-tanda pa niya ang hapong iyon, sa malamig at marangyang opisina ni Rafael, inihagis nito ang mga dokumento sa kanya, ang mga mata nito ay matalas pa sa kutsilyo, at ang boses ay napakalupit. Akala ko iba ka sa kanila, pero sa huli isa ka lang ding mukhang pera. Tapos na ba ang drama mo? Ang bawat salita ay parang libu-libong karayom na tumusok sa puso niya. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang isigaw na wala siyang kasalanan, pero sa harap ng mapanghamak na tingin ni Rafael, nawalan ng saysay ang lahat ng salita. Nang araw na umalis siya, nagdadalang tao na siya sa isang sanggol na hindi pa ganap na nabubuo. Hindi niya sinabi kay Rafael. Para saan pa? Para isipin nito na ginagamit niya ang bata para magmakaawa at manlimos ng awa. Hindi niya kailangan yon. Mas gugustuhin pa ni Marian na magdusang mag-isa, kaysa hayaang lumaki ang anak sa pamilyang hindi pinagkakatiwalaan ng ama ang ina nito. Binato siya ni Rafael ng tseke, isang halagang sapat para mabuhay sila ng nanay niya ng marangya habang buhay, at sinabi ang huling mga salita, "Kunin mo to at lumayas ka sa buhay ko. Huwag ka nang magpapakita kahit kailan." Humina na ang ulan sa labas, pero ang luha sa pisngi ni Marian ay patuloy sa pag-agos. Umiiyak siya para sa kawalang muwang niya noon, para sa unang pag-ibig na namatay bago pa man yumabong, at para sa mga hinanakit na mag-isa niyang pinasan. Lumingon siya sa kwarto ni Miguel, kung saan may mainit na ilaw mula sa lamp na hugis kuneho. Ang bata ang dahilan, ang buong lakas niya para malampasan ang lahat ng bagyo. Hindi siya papayag na sirain ng kahit sino, lalo na ng lalaking iyon, ang kapayapaan ng anak niya. Pinunasan niya ang luha, at ang mga mata niya ay naging mas matatag kaysa dati. Hindi na makakapaghintay si Rafael. Ang imahe ni AI. Marco na karga ang anak niya kasama ang masayang ngiti ni Marian, ay naging tinik sa dibdib niya sa nakalipas na 2 araw. Gamit ang kanyang koneksyon, hindi mahirap alamin ang schedule ng isang pediatrician na nagdangalang EC. Marco. Nalaman niyang madalas tumambay si Marco sa isang maliit na coffee shop malapit sa ospital pagkatapos ng trabaho, kaya nagpasya siyang harapin ito. Nang hapong iyon, pumasok si Rafael sa tahimik na coffee shop, pumili ng mesa malapit sa bintana at matyagang naghintay. Hindi siya nagmamadali, hindi siya galit, pero sa malalim niyang mga mata ay may nakatagong lamig. Nang pumasok si Iray. Marco, nagsalita si Rafael sa mababang boses na may dalang bigat. AI. Marco, pwede ko ba kayong makausap saglit? Kailangan nating mag-usap. Bahagyang nagulat si Marco, pero agad niyang nakilala ang makapangyarihang lalaki sa harap niya. Tumango siya ng bahagya, nanahimik ng ilang segundo bago umupo. Sa mga mata ni Marco, walang takot o kaba, kundi isang kakaibang kalmado na dapat ikabahala ng kausap. Ayaw ni Rafael ng paligoy-ligoy, diretso siya sa punto, ang tono niya ay parang nag-uutos. Yung batang si Miguel, anak ko siya, hindi ba? Isang kumpirmasyon ang binitawan niya, hindi tanong. Para bang ito ay katotohanang hindi na kailangang pagtalunan at nandito lang siya para ipaalam. Tinitigan ni Marco ang makapangyarihang lalaki sa harap niya, hindi siya tumango o umiling, dahan-dahan lang siyang uminom ng kape, at mahinahong nagtanong pabalik. Kung totoo nga, ano ngayon? Sir Rafael, kung totoo nga, nasaan kayo sa loob ng 5 taon? Ang tanong na iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kayabangan ni Rafael. Hinigpitan niya ang kamao sa ilalim ng mesa. Usapan namin yon, labas ka doon. Bakit ako labas? Ibinaba ni Marco ang tasa, kalmado ang boses pero matalas ang bawat salita. 5 taon na ang nakakaraan ng maospital ang nanay ni Marian, intern pa lang ako noon. Nakita ko siyang nagkukumahog, nakita ko siyang hinimatay sa pagod sa hallway ng ospital, pero ni minsan hindi kita nakita. Nasaan ka noong mag-isa siyang nagbubuntis sa gitna ng mga chismis? Nasaan ka noong inaapoy ng lagnat ang bata? At nasaan ka noong hinarap niya ang lahat ng hirap para palakihin ang bata ng mag-isa? Nanigas si Rafael.
Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang na-block siya, wala siyang masabi. Hindi ko alam, wala akong alam. Nagpatuloy si Marco, hindi galit, hindi pasigaw, pero bawat salita ay parang masong pumupukpok sa pride ni Rafael. Ang karapatang maging ama ay hindi na sa papel ng DNA test, Sir Rafael. Ito ay binubuo ng presensya, ng responsibilidad, ng mga gabing walang tulog at ng mga luha. Wala ka ni isa man lang doon. Katahimikan ang bumalot sa dalawang lalaki. Ang isa ay tunay na ama, ang isa ay ang laging nasa tabi at saksi sa lahat. Tumayo si Marco at tinignan si Rafael sa huling pagkakataon. Hindi ako ang tunay na ama ng bata. Alam ko yon, pero nandoon ako. Kung iniisip mo talaga ang kapakanan niya, huwag kang dumating na parang bagyo. Huwag mong sirain ang payapang mundo na pinaghirapang buuin ng nanay niya. Huwag mong isiping dahil ikaw ang ama ay may karapatan ka ng saktan sila ulit. Pagkatapos magsalita ay umalis na siya, iniwan si Rafael na mag-isa sa coffee shop. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang talunan siya. Ang mga salita ni Marco ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang pride. Bumalik siya sa opisina at naramdaman niya ang kawalan ng magawa. Napagtanto niya na sa harap ng matibay na pader ng pagmamahal at sakripisyo nina Marco at Marian sa loob ng 5 taon, walang saysay ang kapangyarihan at pera niya. Hindi niya magamit ang katwiran para makipagtalo, at hindi rin niya magamit ang posisyon para mag-utos. Kailangan niya ng matibay na sandata, isang ebidensyang hindi maitatanggi para basagin ang katahimikan ni Marian. Nakaupo siya sa dilim habang nakatingin sa lungsod, pero sa isip niya ay may nabubuong malamig na desisyon. Kung gusto nilang maglaro ng patahimikan, gagamitin niya ang sarili niyang paraan para lumabas ang katotohanan. Kinuha niya ang telepono, nawala na ang pasensya sa boses niya, naging mabilis at malupit. Assistant Carlo, kailangan ko ng hibla ng buhok ng batang si Miguel. Kunin mo sa kindergarten o kahit saan, basta discreet at mabilis. Gusto ko ng DNA test result sa lalong madaling panahon. Sa kabilang linya, kahit gulat sa utos, sumunod pa rin si Assistant Carlo. Sapat ang kapangyarihan ng Tan Empire para magawa ang maliit na bagay na ito nang walang nakakaalam. Makalipas lang ang 2 araw, isang puting envelope na walang pangalan ang nakalagay sa mesa ni Rafael. Sa pagkakataong ito, hindi email kundi papel, parang dala nito ang bigat ng huling hatol. Pinalabas ni Rafael ang lahat, mag-isa niyang hinarap ang envelope. Nanginig ang kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob ay isang papel na may mga terminong medikal, mga numero at chart na hindi niya lubos na maintindihan. Pero hindi niya kailangang intindihin ang lahat, kailangan lang niyang tignan ang huling linya na nakabold. Dumikit ang mata niya sa linyang iyon, bawat salita ay tumatak sa utak niya, probability of paternity, 99.9%. Nahulog ang papel sa mesa. 99.9%. Isang malamig, tumpak at malupit na numero. Hindi lang nito kinumpirma na anak niya si Miguel, kundi isa rin itong matibay na ebidensya ng kanyang katangahan at kalupitan noon. Parang nawalan ng lakas si Rafael, napasandal siya sa upuan. Walang tuwa sa pagkakadiskubre sa anak, kundi matinding sakit at pagsisisi ang pumunit sa dibdib niya. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang desperadong tingin ni Marian noong ininsulto niya ito. Ang malungkot na likod nito nang umalis ito. Lahat ay nakita niya sa ibang perspektibo. Dala nito ang dugo niya, pero tinapakan niya ito gamit ang masasakit na salita. Mag-isang tiniis ni Marian ang lahat, nanganak mag-isa, nagpalaki ng bata mag-isa. Samantalang siya, ang ama, nasaan? Abala sa pakikipaglaban sa negosyo, abala sa sariling kayabangan. Yumuko si Rafael, tinakpan ng 2 kamay ang mukha. Sa unang pagkakataon sa 30 taon ng buhay niya, naramdaman niyang isa siyang malaking talunan. Hinanap niya ang katotohanan, at ngayong nasa harap na niya ito, naging patalim ito na sumaksak sa puso niya, dahilan para hindi siya makahinga sa sakit. Nakuha niya ang ebidensya, pero imbes na maging matapang, naramdaman niya ang kawalan at matinding kahihiyan. Hawak ang iyan result na parang sentensya sa sarili. Hindi na makaupo si Rafael. Tumakbo siya palabas ng opisina, minaneho ang kotse papunta sa ospital kung saan nagtatrabaho si Marian.
Wala na siyang pakialam sa pagiging chairman o sa sasabihin ng iba. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang makausap si Marian, kailangan niyang sabihin dito, kahit paharapin niya ang galit nito. Hindi siya pumarada sa EA area, kundi sa isang sulok malapit sa gate, naghihintay na parang kriminal na naghihintay ng hatol. Nang lumabas ang payat na figura ni Marian pagkatapos ng trabaho, nanikip ang lalamunan ni Rafael. Ganoon pa rin siya, kalmado at malayo. Ang puting lab gown ay lalong nagpatingkad sa kanyang katatagan. Nang makita siya, natigilan si Marian, kumunot ang noo, at agad na nagtayo ng pader sa pagitan nila. Lumapit siya, pero nanatili sa ligtas na distansya, malamig ang boses. Sir Rafael, ano na naman ba ang kailangan nyo? Kung tungkol kay Doña Esmeralda, stable naman ang lagay niya. Tinitigan siya ni Rafael, tinignan ng malalim ang mga mata niyang dati malinaw pero ngayon ay wala ng anino niya. Hindi na siya makapagsalita ng may otoridad gaya noon. Humakbang siya palapit, iniabot ang papel sa harap ni Marian. Basag ang boses niya, puno ng pagsisisi ng mga nakaraang araw. Alam ko na, Marian. Alam ko na ang lahat. Yumuko si Marian at tinignan ang papel. Ang mga numero, simbolo, at konklusyon ay tumama sa mata niya. Parang tumigil ang puso niya. Alam niyang darating ang araw na ito. Nag-imagine na siya ng daan-daang senaryo, pero hindi niya inakalang lilitaw si Rafael sa harap niya na ganito kawasak at nasasaktan. Ang paghahanda niya, ang lamig niya, lahat ay gumuho sa harap ng namumulang mata ni Rafael na puno ng kasalanan. Tumingala siya at tinignan si Rafael, naghihintay ng panunumbat, ng pag-agawan, o anumang gagawin ng isang aroganteng lalaki. Pero hindi, nakatayo lang ito. Ang malalapad na balikat ay parang hindi na kayang buhatin ang bigat ng katotohanan. Nagsalita si Rafael, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, tinawag niya ang pangalan nito ng buo, hindi na doktor o ikaw. Marian, patawad. Alam kong huli na ang lahat. Gago ako, hindi ako karapat-dapat. Nagkamali ako, isang pagkakamaling hindi mapapatawad. Yumuko siya, hindi makatingin sa mga mata nito. Hindi ako maglalakas loob na humingi ng tawad dahil wala akong karapatan. Wala rin akong karapatang humiling ng kahit ano sa inyo ng anak ko. Gusto ko lang humingi ng pagkakataon na makabawi. Pwede ba? Hayaan mo akong may gawin para sa anak natin. Kahit konti lang. Ang boses niya ay hindi nag-uutos kundi nagmamakaawa. Ang chairman na laging nasa itaas ay nakatayo ngayon sa harap niya na parang batang nagkasala, walang magawa at kaawa-awa. Nanigas si Marian, hindi niya alam kung paano magre-react. Ang galit na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay biglang lumambot dahil sa sinseridad ni Rafael. Ayaw niyang magpatawad pero nang makita ang itsura nito, hindi siya makapagbitaw ng masasakit na salita. Gulong-gulo ang puso niya, sa huli ay hindi siya nagsalita. Tumalikod lang siya at mabilis na naglakad sa dilim, iniwan si Rafael na nakatayo mag-isa kasama ang kanyang pakiusap na naiwan sa hangin. Hindi siya tumanggi pero hindi rin siya pumayag. Kailangan niya ng oras at alam ni Rafael na kailangan niyang maghintay. Pero ang kapayapaang pilit na inaalagaan ni Marian ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal para kay Miguel, sunod-sunod na tumunog ang kanyang telepono, parang babala ng masamang mangyayari. Sinagot niya ito. Nasa kabilang linya ang natatarantang boses ng kaibigan niya sa ospital. Marian, nasa front page ka na. Tignan mo ang balita. May nagsabing anak ni Rafael Tan ang anak mo, may litrato pa. Natigilan ang kamay ni Marian na may hawak na kutsara, nanigas ang buong katawan niya. Agad niyang binuksan ang tablet. At totoo nga ang sinabi ng kaibigan, isang magazine na mahilig sa chismis ng mayayaman ang naglabas ng exclusive article. Sa cover ay ang litratong kuha sa malayo pero malinaw. Si Rafael na nakaupo sa tabi ng batang kamukha niya sa mall. Ang tingin niya sa bata ay hindi maitatago ang gulat. Ang headline ay nakakagulantang, shocking. Chairman ng Near Empire, inulihim anay anak at loob ng 5 taon. Sino ba nila? Hinigpitan ni Marian ang hawak sa tablet, nanlamig ang mga palad niya.
Alam niyang darating ito pero hindi sa ganitong kalupit at pampublikong paraan. Ilang oras lang ang lumipas, pinalibutan na ng paparazzi ang gate ng apartment niya at pati ang ospital. Sinubukan pa siyang harangin ng ilang reporter sa parking lot. Sunod-sunod ang flash ng kamera na parang bagyo. Ay. Santos, pwede niyo bang kumpirmahin na anak ni Sir Rafael ang bata? Ano ang naging relasyon niyo? Bakit niyo itinago ang bata? Hindi siya sumagot, niyakap lang ng mahigpit ang takot na si Miguel at mabilis na umuwi, nilock ang pinto at isinara ang mga kortina. Hindi siya takot para sa sarili niya, takot siya para sa anak niya. Ang inosenteng bata ay masasaktan sa mga masasakit na salita at kuryosidad ng mga tao. Buong araw, hindi niya pinalabas ang anak, nagsinungaling na lang na may malakas na bagyo sa labas. Pero hindi doon natapos ang unos. Nang hapong iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa direktor ng ospital, pinapatawag siya sa isang emergency meeting. Nakaupo sa malamig na conference room, kaharap ang mapanghusgang tingin ng board, naramdaman ni Marian ang pagod na hindi pa niya nararanasan. Ang direktor, matapos magpaligoy-ligoy tungkol sa reputasyon ng ospital, ay dumiretso sa punto, iminungkahi na mag-leave muna siya para humupa ang issue, para hindi madamay ang imahe ng ospital. Isang mapait na damdamin ang umakyat sa dibdib niya. Ibinigay niya ang lahat para sa ospital na ito, nagligtas ng maraming buhay. Pero nang magkaproblema siya, ang una nilang inisip ay kung paano siya itutulak palayo. Kalmado siyang pumirma sa leave form, walang pagtatalo o paliwanag. Pero nang sumara ang pinto, parang gusto niyang bumagsak. Wala na siyang mapupuntahan, wala na siyang matataguan. Pag-uwi sa madilim na apartment, niyakap ni Marian ang anak, balot ng kawalan ng pag-asa. Hindi siya tanga para isiping simpleng chismis lang ito. Ang timing ng article, matapos maghinala si Rafael, ay masyadong kahina-hinala. Malinaw na may kamay na nagtutulak sa issue, sinisira ang dangal niya, tinutulak silang mag-ina sa bangin para mapilitan silang umalis sa lungsod. At sino pa ba ang gagawa nito kundi ang makapangyarihang pamilya ni Rafael? Nang makarating kay Rafael ang balita na pinilit mag-leave si Marian sa ospital, sumabog ang galit na hindi pa niya nararamdaman noon. Alam niyang hindi ito gawa ng simpleng paparazzi, kundi isang planadong atake. Hindi niya pwedeng hayaang mag-isang harapin ni Marian ang lahat, hindi pwedeng maulit ang pagkakamali noon. Agad niyang inutusan ang assistant na mag-ayos ng emergency press conference. Isang hakbang na ikinagulat ng EA Department ng Tan Empire. Sa apartment, habang pinapatahan ni Marian si Miguel, nalaman niyang magpapapresscon ang Tan Empire. Kutob niya ay tungkol ito sa kanya. Puno ng kaba, binuksan niya ang live stream sa tablet. Sa screen, nakita niya si Rafael sa kanyang itim na suit, malamig ang mukha, mag-isang humaharap sa kumpol ng kamera at reporters. Walang tigil ang flash. Ang mga tanong ay matatalas at puno ng mali siya, Sir Rafael. Napilitan ba kayong aminin ang bata para pagtakpan ng ibang iskandalo? Sino ang ina at anong ginawa niya para maitali kayo? Apektado ba ang stocks ng kumpanya? Itinaas ni Rafael ang kamay para patahimikin ang lahat. Biglang tumahimik ang buong kwarto. Tumingin siya ng diretsyo sa main camera, ang boses ay kalmado pero matatag. Nakatayo ako dito ngayon para linawin ang ilang bagay. Una, ang bata sa litrato, si Miguel. Siya ay tunay kong anak. Ang prangkang pag-amin niya ay parang bombang sumabog sa kwarto, nagulat ang lahat ng reporters. Pero mas nakakagulat ang sumunod. Nagpatuloy si Rafael. Ang mata niya ay hindi na malamig, kundi may halong lambing at pagsisisi. Pero mali kayo sa isang bagay. Walang nagtali sa kahit sino. Hindi si Marian Santos ang nagtago, at lalo namang hindi siya gumamit ng anumang patibong. Siya ang nag-iisang babaeng minahal ko, ang taong tanga kong pinakawalan 5 taon na ang nakakaraan, at ang taong sinusuyo ko ngayon gamit ang lahat ng makakaya ko. Nanahimik ang buong kwarto. Sobrang nakakagulat ang pahayag niya. Lampas ito sa inaasahan ng media. Hindi lang niya inamin ang anak, kundi inamin din niya sa publiko ang kanyang pagkakamali at pag-ibig. 5 taon na ang nakakaraan, dahil sa katangahan ko, sa kayabangan ko, nasaktan ko siya.
Akin lahat ng pagkakamali. Mag-isa niyang tiniis ang lahat, mag-isang pinalaki ang anak namin. Wala siyang utang sa kahit sino, kundi ako at ang pamilyang ito ang may utang sa kanya ng isang tawad. Nakaupo sa harap ng screen, natigilan si Marian. Tinakpan niya ang bibig, hindi makapaniwala sa narinig. Kusa na lang tumulo ang luha niya. Ang aroganting lalaking iyon, ang mataas na chairman, ay nakayuko ngayon sa harap ng media, inaako ang lahat ng sisi, pinoprotektahan siya sa publiko. Ito ang bagay na kahit sa panaginip ay hindi niya inasahan. Ang pader na yelo na itinayo niya sa puso niya sa loob ng 5 taon ay nagkaroon ng malaking bitak sa sandaling iyon. Tinapos ni Rafael ang presscon sa isang matinding babala na gagamitin niya ang batas para habulin ang sinumang manghihimasok sa pribadong buhay ni Marian at Miguel. Tumayo siya, tumalikod at umalis, iniwan ang magulong kwarto. Nagdilim ang screen ng tablet, naiwan ang refleksyon ni Marian na umiiyak. Ang ginawang ito ni Rafael ay higit pa sa 1,000 salita ng patawad, niyanig nito ang buong mundo ni Marian. Ang nakakagulat na press conference ni Rafael Tan ay hindi lang yumanig sa media, kundi lumikha rin ng isang malakas na lindol sa loob ng pamilya Tan. Sa main mansion ng pamilya, si Doña Esmeralda, ang ina ni Rafael, ay sa sobrang galit ay binasag ang paborito niyang tea set. Hindi siya makapaniwala na ang anak na lagi niyang ipinagmamalaki, ang perpektong tagapagmana ng Tan Empire, ay gagawa ng isang kahibangan dahil lang sa isang babaeng hindi malinaw ang pinagmulan. At ibababa ang dangal ng pamilya ng ganoon na lang. Iniisip niyang ang lahat ng ito ay dahil sa pang-akit ni Marian Santos. Hindi siya pwedeng maupo lang at maghintay. Kinabukasan din, nakatanggap si Marian ng tawag mula sa isang unknown number. Ang nasa kabilang linya ay ang malamig na boses ng isang babaeng nagpakilalang assistant ni Doña Esmeralda. Ipinarating nito ang imbitasyon ng Doña sa isang high-end tea room sa gitna ng lungsod. Alam ni Marian na ito ay isang imbitasyon na hindi niya matatanggihan. Hindi siya natatakot, nakakaramdam lang siya ng pagod. Alam niyang ang totoong laban ay nagsisimula pa lang. Sa loob ng tea room na pinalamutsyan ng marangya at klasiko, nakaupo si Doña Esmeralda taglay ang aura ng isang makapangyarihang ginang. Ang tingin niya kay Marian ay hindi nagtatago ng kanyang panghahamak at pandidiri. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at dumiretso agad sa punto. Ang boses niya ay matalas pa sa kutsilyo. Hindi ko akalain na ang isang hamak na doktor na tulad mo ay may ganitong klaseng taktika. Hindi mo lang nakuha ang anak ni Rafael, napilitan pa siyang protektahan ka sa harap ng buong publiko. Talagang hindi ka ordinaryo. Nanatiling tahimik si Marian, ibinaba niya ang tasa ng tsaa, at ang kanyang malilinaw na mata ay tumingin ng diretsyo sa babaeng nasa harap niya. Ang katahimikan niya ay lalong nagpagalit kay Doña Esmeralda. Ngumisi ang Doña ng mapang-uyam. Iniisip mo ba na dahil lang may anak ka ay makakaakyat ka na sa langit at makakapasok sa pinto ng pamilya Tan? Huwag kang maging tanga. Ang posisyon bilang asawa ni Rafael ay hindi bagay na pwedeng pangarapin ng mga katulad mo. Wala kang yaman, wala kang posisyon, hindi ka karapat-dapat. Pagkatapos ng sunod-sunod na pang-insulto, naglabas si Doña Esmeralda ng isang checkbook mula sa kanyang mamahaling designer bag at itinulak ito palapit kay Marian. Ang tono niya ay parang nagbibigay ng limos. Magbigay ka ng presyo. Magkano para tuluyan kayong mawala ng bata sa buhay ng anak ko? 100 milyon? 200 milyong piso. Sabihin mo lang ang numero, kaya kong ibigay. Ang ibig sabihin nito ay kailangan mong lumaya sa lungsod na ito sa lalong madaling panahon. Ang ginawang ito ng Donya ay ang pinakamalaking insulto, tinatrato ang mag-ina bilang isang bagay na pwedeng bilhin. Pero ang Marian Santos makalipas ang 5 taon ay hindi na ang inosente at madaling masaktang babae noon. Tinignan niya ang tseke at pagkatapos ay tumingala kay Doña Esmeralda, bahagyang kumurba ang labi niya sa isang manipis ngunit makapangyarihang ngiti. Nagsalita siya ng mabagal pero malinaw, bawat salita ay parang pumupukpok sa kayabangan ng ginang. Doña Esmeralda, tama po kayo. 5 taon na ang nakakaraan, kailangan ko talaga ng pera, pero pera yon para iligtas ang buhay ng nanay ko, hindi para ibenta ang pagkatao ko. Dahan-dahang itinulak ni Marian ang tseke pabalik kay Doña Esmeralda,
ang kanyang mga mata ay hindi na tinag kahit kaunti. Pero ngayon, ang mga meron ako, sa tingin ko ay hindi kayang bilhin ng pamilyatan. Ang anak ko ay priceless, ang dignidad ko ay priceless, at ang pagmamahal na ibinibigay ng anak nyo sa akin ay hindi kayang tapatan ng pera nyo. Tumayo siya, yumuko ng bahagya bilang paggalang pero puno ng distansya. Kung wala na po kayong sasabihin, mauuna na ako. Hinihintay pa ako ng anak ko sa bahay. Pagkasabi noon, tumalikod si Marian at umalis, tuwid ang likod, walang bahid ng kahinaan o pag-aalinlangan. Iniwan niya si Doña Esmeralda na nakaupo mag-isa. Ang magandang mukha ng Doña na puno ng make-up ay naging pangit dahil sa galit. Hindi niya inakala na ang isang mahirap na babae ay maglalakas loob na tanggihan ang pera niya at sasagutin siya ng ganoon. Hinigpitan niya ang kanyang kamao at sa kanyang mga mata ay kumislap ang isang masamang balak. Kung hindi makuha sa santong dasalan, gagamitan niya ito ng dahas. Walang kamalay-malay si Rafael sa naging mainit na pagtatagpo ng kanyang ina at ni Marian. Matapos ang press conference, binigyan niya si Marian ng espasyo para mag-isip, pero ang katahimikan nito ay nagpapakaba sa kanya. Alam niyang ang ginawa niyang pag-amin sa publiko ay lumikha ng malaking gulo, pero hindi siya sigurado kung ano ang magiging epekto nito sa relasyon nila. Nang gabing iyon, hindi na siya makatiis, nagmaneho siya papunta sa baba ng apartment ni Marian, umaasa na baka sakaling makita at makausap ito. Nakita niya si Marian na nakaupo mag-isa sa stone bench sa maliit na parke malapit sa bahay. Mukhang malungkot at pagod ang figura nito. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi nito, pinanatili ang sapat na distansya. Tinitigan niya ito, nakita ang lungkot sa malilinaw nitong mata, at nag-aalalang nagtanong, may problema ba? Dahil ba sa press conference kaya ka nagkakaganito? Umiling si Marian, ayaw niyang ikwento ang tungkol sa ina nito, ayaw niyang maipit si Rafael sa gitna, kaya nanatili siyang tahimik habang nakatingin sa malayo. Tinignan ni Rafael ang magandang profile ng mukha ni Marian, at kumirot ang puso niya. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng lakas ng loob para itanong ang bagay na nagpapahirap sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ang boses niya ay mababa at puno ng sinseridad. Alam kong marami akong naging pagkakamali, pero Marian, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari noon? Bakit ka biglang umalis nang walang pasabi? Ang tanong na iyon ay nagpalaog sa katawan ni Marian. Lumingon siya kay Rafael. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon, ang lumang sugat na binuksan muli ni Rafael ay kumikirot. Naisip na niyang dalhin ang sikretong ito hanggang sa hukay, pero matapos ang lahat ng ginawa ni Rafael para protektahan siya, marahil ay karapat-dapat itong malaman ang katotohanan. Nanatili siyang tahimik ng matagal bago nagsalita, ang boses niya ay patag na parang nagkukwento ng buhay ng ibang tao, walang anumang emosyon. Noong taong yon, ipinatawag ako sa opisina mo. Binato mo ako ng isang folder ng dokumento, sinabi mong ibinenta ko ang business secrets ng Tan Empire sa kalaban. Natigilan si Rafael, naalala niya ang pangyayaring iyon, galit na galit siya noon dahil pakiramdam niya ay trinaydor siya. Nagpatuloy si Marian, ang boses niya ay nanatiling kalmado sa nakakatakot na paraan. Nandoon ang mga ebidensya ng tawag, mga email ng transaction, lahat ay nakapangalan sa akin. Sinubukan kong magpaliwanag na wala akong kasalanan, pero hindi ka naniwala kahit isang salita. Humarap siya at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Rafael, at ito ang unang pagkakataon na may narinig na panginginig sa boses niya. Ang pinakamasakit para sa akin ay hindi ang mapagbintangan, Rafael. Kundi ang katotohanan na walang pag-aalinlangan kang naniwala na ganoong klase ako ng tao. Ang mga tingin mo noon, hinding-hindi ko makakalimutan. Napakalamig, puno ng pandidiri at pagkadismaya. Sinasabi noon sa akin na sa mga mata mo, isa lang akong gold digger. Kapag ang taong pinakamamahal mo ay hindi naniniwala sa iyo, nawawala ng saysay ang lahat ng paliwanag. Ngumiti siya ng mapait, isang ngiti na mas masakit pa sa pag-iyak. Kaya tahimik kong tinanggap ang tseke mo at umalis. Dahil alam ko, kahit sabihin ko pang buntis ako, iisipin mo lang na isa na naman itong patibong para italika. Ang bawat salita niya ay parang maso na humampas sa dibdib ni Rafael. Namuti ang mukha niya, nanigas ang buong katawan. Hindi siya tanga, agad niyang naintindihan ang lahat.
Ebidensya, tawag, email, lahat ay pwedeng pekin. Masyado siyang naging mayabang, masyadong bilib sa sarili, masyadong nagpadala sa diskriminasyon sa estado ni Marian, kaya hinayaan niyang maging puppet siya ng iba, at gamitin ang sarili niyang katangahan para saktan ang babaeng mahal niya. Hindi lang niya naiwala si Marian, kundi siya mismo ang nagtulak dito at sa anak nila palayo. Ang pagsisisi at pakiramdam ng kasalanan ay bumalot sa kanya, napakabigat na halos hindi siya makahinga. Ang katotohanang ibinunyag ni Marian ay parang punyal na bumaon sa puso ni Rafael, pero kasabay nito, nagsindi ito ng apoy ng galit at determinasyon sa loob niya. Hindi lang siya nakakaramdam ng kasalanan kay Marian, kundi naramdaman din niyang ininsulto siya ng taong nasa likod ng lahat ng ito, na ginawa siyang piyesa sa laro nila. Si Rafael Tan ay naisahan ng matindi. Hindi siya papayag na malibing na lang sa limot ang isyong ito. Kailangan niyang mahanap ang katotohanan, hindi lang para linisin ang pangalan ni Marian, kundi para bawiin ang sarili niyang dangal. Nang gabi ring iyon, tinawagan ni Rafael si Assistant Carlo, ibinigay ang isang utos na top secret, at mas delikado kaysa sa anumang utos noon. Lihim mong imbestigahan ulit ang kaso ng data leak sa Tan Empire 5 taon na ang nakakaraan. Gusto ko ng orihinal na record ng lahat ng ebidensyang ginamit para idiin si Marian Santos. Ang background ng mga taong sangkot, lalo na ang AE Security Manager noong panahong iyon. Gawin mo ito ng sobrang discreet. Huwag mong hahayaang may makaalam sa pamilya Tan, kahit ang mga magulang ko. Nakaramdam ng kilabot si Assistant Carlo. Malabo niyang nahulaan na naghahanda si Rafael para sa isang laban na walang atrasan, at ang kalaban ngayon ay mukhang hindi tagalabas. Hindi na siya nagtanong, sumagot lang siya ng may kasiguraduhan. Maliwanag, Sir Rafael. Sa kanyang private office sa mansyon, sinimulan ni Rafael na tignan ang mga kopya ng lumang dokumento. Sa pagkakataong ito, iba na ang pananaw niya. Hindi na niya ito tinitignan bilang ebidensya ng krimen, kundi bilang isang dulang maingat na plinano. At tama nga, nang wala na ang galit at diskriminasyon na bumubulag sa kanya, gamit ang utak ng isang matalas na negosyante, mabilis na nakita ni Rafael ang mga butas. Ang mga ebidensya ay masyadong perpekto, masyadong diretsyo, walang kahit anong mali. Iyon mismo ang kahina-hinala. Ang tunay na kalaban sa negosyo ay hindi mag-iwan ng bakas na ganoon kalinaw. Tila ba gusto lang ng mastermind na maniwala siya agad, at hindi para imbestigahan ito ng malalim. Isang malabong alaala ang biglang pumasok sa isip niya. Naalala niya noong panahong iyon, sinabi ng kanyang ina, si Doña Esmeralda, ang isang makahulugang pangungusap nang makita siyang nakikipagrelasyon kay Marian, ang mga babaeng ganyan na hindi malinaw ang pinanggalingan, kahit magmukhang mabait, hindi dapat pagkatiwalaan. Mag-ingat ka at baka gamitin ka lang. Noon, akala niya ay paalala lang iyon ng isang inang nag-aalala. Pero ngayon, kapag inisip niya ulit, ang pangungusap na iyon ay may nakakatakot na kahulugan. Ilang araw ang lumipas, dinala ni Assistant Carlo ang unang importanteng lead. Ang AE Security Manager, ang taong nagkumpirma ng ebidensya noon, ay biglang nag-resign isang buwan matapos ang insidente. Pagkatapos, lumipat ang buong pamilya nito sa Switzerland at namuhay ng marangya. Mas kahina-hinala pa, ang perang sumusuporta sa marangya nilang buhay ay galing sa isang shell company sa ibang bansa. Isang kumpanya na matapos ang malalim na investigasyon ay may ilang transaksyon sa isa sa mga private investment funds ni Doña Esmeralda. Ang lead na ito, bagamat hindi pa matibay na ebidensya, ay nagtuturo sa direksyon na ayaw isipin ni Rafael. Naupo siya ng tahimik sa kwarto, nakatingin sa diagram ng mga koneksyon sa screen ng computer, nanlamig ang puso niya. Ang pinakamalaking kaaway niya, ang sumira sa kaligayahan niya, ay maaring ang taong pinakagagalang niya. Isang pakiramdam ng pandidiri at sakit ang umakyat sa dibdib niya. Naintindihan na niya kung bakit ganoon na lang ang sakit na naramdaman ni Marian nang traidurin siya ng taong pinagkakatiwalaan niya. At ngayon, siya naman ang nakakatikim ng pakiramdam na yon. Habang lihim na nagsasagawa ng investigasyon, alam ni Rafael na ang pinakamahalaga niyang dapat gawin ngayon ay bumawi sa mga taong nawala sa piling ng kanyang anak. Hindi niya maibabalik ang oras, pero pwede siyang magsimula ngayon. Pagkatapos ng ilang araw na pag-isip, nag-ipon siya ng lakas ng loob para yayain si Marian,
hindi bilang isang chairman, kundi bilang isang amang gustong matuto. Sinabi niya sa isang boses na puno ng pagsusumamo, hindi ako umaasa na mapapatawad mo agad ako, pero walang kasalanan si Miguel. Bigyan mo sana ako ng isang araw lang, para makasama ang anak ko, para matutong maging ama. Nakita ni Marian ang sinseridad at ang pagnanais sa mga mata niya. Alam niyang hindi siya pwedeng maging makasarili at alisan ng karapatan ang anak na magkaroon ng ama. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, dahan-dahan siyang tumango. Noong weekend na yon, dumating si Rafael sa apartment ni Marian ng napakaaga. May dala siyang mamahaling Lego robot set na napakakomplikado. Pero tinignan lang ito ni Miguel sandali at bumalik sa paglalaro ng kanyang mga simpleng wooden blocks. Medyo nailang si Rafael, na-realize niyang wala siyang alam sa mundo ng isang 5 taong gulang na bata. Nang makita siya ni Miguel na nakatayo lang doon, ang bata ang unang bumasag sa katahimikan. Hinila ng bata ang manggas ng damit niya at itinuro ang sahig, "Tito, pwede po ba tayong gumawa ng castle?" Si Rafael, ang lalaking sanay maupo sa mga mararangyang conference room, sa unang pagkakataon ay naupo sa sahig, lito kung paano pagpapatung-patungin ang mga blocks ayon sa turo ng anak. Paulit-ulit na gumuguho ang kastilyo, pero ang malutong na halakhak ni Miguel ay nagparamdam sa kanya ng purong saya na hindi pa niya nararanasan. Nang hapon, dinala niya ang mag-ina sa amusement park. Matyaga niyang itinulak ang swing para kay Miguel, pinanood ang anak na lumilipad sa ere, ang tawa ng bata ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Kinakabahan siyang naghintay sa dulo ng slide, nakadipa ang mga kamay para saluhin ang maliit na katawan ng anak. Ang bawat simpleng galaw na iyon ay bago at mahalagang karanasan para sa kanya. Natutuklasan niya ang bahagi ng buhay na hindi kayang bilhin ng pera at kapangyarihan. Habang kumakain ng ice cream, biglang tumingala si Miguel at nagtanong ng inosente. "Tito, bakit po kapareho ko kayo ng mata?" Natigilan si Rafael, parang may mainit na tubig na dumaloy sa puso niya. Hindi niya alam kung paano sasagot, yumuko na lang siya at hinimas ang malambot na buhok ng bata. Ang boses niya ay naging malambing na ikinagulat niya mismo, "Kasi mahal na mahal kita." Nakaupo sa tapat si Marian, tahimik na pinapanood ang lahat. Nakita niya ang pagka-ignorante, ang pagsisikap, at ang kaligayahan na hindi maitago sa mukha ni Rafael. Iyon ay isang anyo na hindi pa niya nakita rito. Mabilis na natapos ang araw na yon. Pauwi, dahil sa pagod ay nakatulog si Miguel sa kotse. Nakasandal ang ulo ng bata sa balikat ni Rafael nang may buong pagtitiwala. Binagalan ni Rafael ang takbo, takot na baka sa isang preno lang ay magising ang anak. Pagdating sa baba ng apartment, maingat niyang binuhat ang natutulog na anak. Ang maliit na katawan ni Miguel ay kasya sa matibay na bisig ni Rafael, ang hininga nito ay tumatama sa mainit na dibdib ng ama. Nang maingat na inilapag ni Rafael si Miguel sa kama, nakatayo si Marian sa pinto at nanonood. Ang imahe ng makapangyarihan at aroganteng lalaki noon, na ngayon ay malambing at matyaga sa kanilang anak, ay nagpatunaw palalo sa yelong pader sa puso niya. Hindi siya nagsalita pero ang mga mata niya ay hindi na kasing lamig ng dati. Alam niyang siguro dapat niyang bigyan si Rafael, ang anak nila, at ang sarili niya ng pagkakataon. Ang lambing at saya na naramdaman niya noong weekend ay hindi nakapagpahupa sa nagbabagang galit sa loob ni Rafael. Sa kabaligtaran, ang saya na makasama ang anak ay lalong nagpaalab ng galit niya sa taong nagnakaw ng 5 mahalagang taon sa kanya. Hawak ang mga lead, alam niyang hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan niya ng huling kumpirmasyon. Isang lamat sa perpektong maskara ng kanyang ina, nagpasya siyang subukan ito mismo. Ginamit ni Rafael na dahilan ang kalusugan ni Doña Esmeralda matapos ang operasyon para mag-organisa ng isang family dinner sa mansyon. Noong una, maayos ang hapunan, nandoon din si Don Antonio. Mukhang masaya ang matanda na makitang nag-aalala ang anak sa ina nito. Sa gitna ng hapunan, matapos magtanong ng ilang bagay tungkol sa kumpanya, biglang iniba ni Rafael ang usapan ng napakanatural. Nitong mga nakaraang araw, may ilang problema sa cybersecurity ng kumpanya, kaya bigla kong naalala ang kaso ni Marian Santos noon. Kapag iniisip ko, parang may mali talaga. Paano makakakuha ang isang medical student ng ganoong klaseng top secret information ng ganoon kadali?
Ang kamay ni Doña Esmeralda na kumukuha ng ulam ay natigilan sandali, isang napakaliit na reaksyon pero hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Rafael. Mabilis na bumalik ang composure ng Donya pero halatang hindi siya natuwa. Tapos na ang nakaraan, bakit inuungkat mo pa? Ang babaeng yon ay tuso, kaya niyang gawin ang lahat, huwag mong hayaang guluhin niya ang isip mo. Sinubukan ng Donya na ilihis ang usapan, pero hindi siya binigyan ni Rafael ng pagkakataon. Uminom siya ng kaunting wine, ang tingin ay wala sa ina kundi sa baso, pero ang mga salita niya ay tumutumbok sa kahinaan nito. Inisip ko rin yan, pero may narinig akong mga interesanteng balita kamakailan. Ang AK security manager noon, ang nagkumpirma ng lahat ng ebidensya, pagka-resign sa Tan Empire ay lumipat agad sa Switzerland kasama ang buong pamilya. Balita ko napakayaman na nila doon, talagang ang taong magaling ay kahit saan pwedeng umasenso, di po ba mama? Ang pangungusap na ito ay parang patalim na tumusok sa itim na puso ni Doña Esmeralda. Namutla ang mukha niya, kahit pilit niyang itago, kitang-kita ang kaba sa mga mata niya. Hindi niya masagot ang tanong ng natural. Ibinagsak niya ang kubyertos sa mesa, naging matalas ang boses niya. Bakit mo pinag-aaksayahan ng panahon ang empleyadong matagal nang umalis? Anong pakialam natin sa buhay niya? Intindihin mo ang career mo, huwag kang magsayang ng oras sa mga walang kwentang bagay. Ang galit at na reaksyon niya ang sagot na hinahanap ni Rafael. Kung wala siyang tinatago, hindi siya magiging ganito ka-defensive. Naramdaman ni Don Antonio ang tensyon, kaya namagitan siya, tama na yan, kumakain tayo, huwag na kayong mag-usap ng trabaho. Pero alam ni Rafael na sa larong ito, nakita na niya ang katotohanan. Tinignan niya ang kanyang ina, ang babaeng marangal na nagsilang at nagpalaki sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang napakaibang tao nito at nakakatakot. Ang pagmamahal at respeto niya rito sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho, naging abo. Sa labas, nanatili siyang kalmado, pero sa loob, ang puso niya ay parang sinasakal ng isang malupit na katotohanan. Naintindihan na niya na ang pinakamalaking kaaway niya ay hindi malayo, kundi ang mismong taong nakaupo sa harap niya, ang taong tinatawag niyang imama. Natapos ang hapunan ng may alanganin, umalis si Rafael sa mansyon na may mabigat na puso. Ang hinala ay naging halos sigurado na. Mas malamig at mas masakit ito kaysa sa anumang pagtatraidor sa negosyo. Alam ni Rafael na kung babase lang sa hinala at reaksyon ng ina, hindi niya maipapanalo ang kaso. Kailangan niya ng matibay na ebidensya, kailangan niya ng buhay na testigo. Ang sunod niyang target ay si Secretary Linda, ang personal assistant na matagal nang nagsisilbi kay Doña Esmeralda at bigla ring nag-resign. Hindi nagtagal matapos umalis ni Marian, inutusan ni Rafael si Assistant Carlo na hanapin ang babaeng ito, kahit saan pa ito magtago. Hindi naging madali ang paghahanap. Si Secretary Linda, matapos mag-resign, ay tuluyang naglaho, pinutol ang lahat ng lumang komunikasyon at namuhay ng napakatahimik. Pero sa ilalim ng network ng Tan Empire, walang imposible. Makalipas ang isang linggo, inireport ni Carlo na nahanap na si Secretary Linda. Kasalukuyan itong may-ari ng isang maliit na bookstore sa isang coastal town sa Batangas, daan-daang kilometro ang layo. Walang pag-aalinlangan, agad na lumipad si Rafael, mag-isang hinanap ang huling sagot. Pumasok siya sa maliit at tahimik na bookstore, ang hangin ay amoy bagong papel. Nakatayo si Secretary Linda sa likod ng counter, mukha siyang tumanda kumpara noon, wala na ang talas ng isang executive assistant, pinalitan ito ng pagod at lungkot. Nang tumingala siya at makita si Rafael, namuti agad ang mukha niya sa takot. Nahulog ang ballpen na hawak niya, nauutal siya, Sir. Sir Rafael, bakit? Bakit kayo nandito? Hindi agad sumagot si Rafael, tahimik lang siyang tumingin dito. Ang tingin niya ay napakalalim na parang lahat ng sikreto ay nabubunyad. Lumapit siya sa counter, mababa ang boses pero may diin. Secretary Linda, long time no see. Sa tingin ko may mga bagay tayong dapat linawin. Umatras si Secretary Linda sa takot, mabilis siyang umiling, wala akong alam. Matagal na akong nag-resign, wala na akong alam sa pamilya Tan. Nakita ni Rafael ang takot nito, alam niyang hindi gagana ang pananakot. Binago niya ang taktika, naging mas malambot ang boses pero tumatagos sa konsensya ng kausap.
Hindi ako pumunta dito para sisihin ka, gusto ko lang malaman ang totoo. Alam mo ba kung paano namuhay si Marian sa nakalipas na 5 taon? Mag-isa siyang nagbuntis, nanganak mag-isa, hinarap ang lahat ng mag-isa. Ang batang yon, apo siya ng taong pinagsisilbihan mo noon, at wala siyang kamalay-malay. Ang bawat salita ni Rafael ay parang punyal na tumutusok sa pusong puno na ng kasalanan ni Secretary Linda. Nagsimula siyang manginig. Nagpatuloy si Rafael, ang boses ay may halong pait at awa. Babae ka rin, hindi ka ba nakonsensya noong tinulak mo ang kapwa mo babae at ang batang hindi pa naipapanganak sa kapahamakan? Dahil lang sa isang utos, handa mong tapakan ang konsensya mo. Sa loob ng 5 taon, naging payapa ba ang buhay mo? Ang huling tanong ay tuluyang nagwasak sa depensa ni Secretary Linda. Hindi na niya kaya. Bumuhos ang mga luha niya. Napaupo siya sa sahig at humagulgol. Ang takot kay Doña Esmeralda at ang bigat ng kasalanan na nagpapahirap sa kanya ng 5 taon ay sumabog na. Tumingala siya kay Rafael, putol-putol ang boses sa pag-iyak. Sir Rafael, patawad. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang tumulong kay Doña Esmeralda. Ako ang gumawa ng peking ebidensya para idiin si Ma'am Marian. Inamin niya ang lahat, mula sa pagkamuhi ni Doña Esmeralda sa pinagmulan ni Marian hanggang sa detalyadong plano para sirain ito, ang pagbabayad sa manager, ang paggawa ng perpektong peking ebidensya. Lahat ay dahil lang ayaw ng Donya na pumasok sa pamilya Tan ang isang manugang na hindi kasing yaman nila. Nakatayo lang si Rafael at tahimik na nakinig sa bawat pag-amin. Walang emosyon ang mukha niya, pero sa loob ay may bumubugsong bagyo. Nakuha na niya ang kailangan niya. Ang huling ebidensya, ang pag-amin ng kasabwat, ang daan patungo sa huling paghaharap ay tuluyan ng bumukas. Hawak ang pag-amin ni Secretary Linda, parang may hawak na matalim na espada si Rafael. Hindi siya nagmadaling isapubliko ang lahat, bumalik siya sa Maynila na may malinaw na plano. Alam niyang bago niya ilantad ang kanyang ina, kailangan niyang resolbahin ang pagtutol ng pamilya. At tama nga, kinagabihan din, nakatanggap siya ng tawag mula kay Don Antonio, inutusan siyang umuwi sa mansyon. Gusto siyang makausap ng ama at ni Doña Esmeralda. Sa loob ng seryoso at nakaka-pressure na library ng pamilya Tan, mag-isang hinarap ni Rafael ang mga magulang. Nakaupo si Doña Esmeralda na may malamig na mukha, habang si Don Antonio ay seryosong kinakatok ang mesa, puno ng otoridad ang boses. Rafael, tignan mo ang ginawa mong gulo. Ang buong media, ang board of directors, lahat ay nag-ingay. Apektado ang stocks ng Tan Empire. Dahil lang sa isang walang kwentang babae, sinira mo ang reputasyon ng pamilya. Hindi mo ba naisip na sumusobra ka na? Agad na gatong si Doña Esmeralda, ang boses niya ay matalas, nakatutok sa iisang target. Hindi ba't dahil yan sa pang-aakit ng babaeng yan? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ang mga babaeng galing sa hirap, pera at posisyon lang ng pamilya natin ang habol niyan. Hinding-hindi ko tatanggapin ang isang manugang na walang pangalan, at may maruming nakaraan, hinding-hindi. Nagbigay siya ng ultimatum, ang mga mata ay walang nikatiting na pagmamahal. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian, una, putulin mo ang ugnayan sa mag-inang yan. Bibigyan natin sila ng sapat na pera para mabuhay ng marangya at lumayas dito. Pangalawa, tatanggalin ka sa listahan ng mga tagapagmana. Hindi ibibigay ang Tan Empire sa isang lalaking sunod-sunuran sa pag-ibig at hindi marunong tumimbang ng tama at mali. Inakala nilang gamit ang kapangyarihan at yaman, mapapayuko nila si Rafael gaya noon. Pero nagkamali sila. Ang Rafael ngayon ay hindi na ang anak na laging inuuna ang interes ng pamilya. Kalmado siyang nakinig sa lahat ng panunumbat, hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha. Nang matapos sila, dahan-dahan siyang nagsalita, hindi malakas ang boses pero may bigat na nagpatahimik sa buong kwarto. Hindi ako umuwi dito para humingi ng permiso, umuwi ako para ipaalam sa inyo. Tumayo siya, tinignan ng diretsyo ang mga magulang. Ang tingin niya ay matatag at malamig na hindi pa nila nakikita noon. Sina Marian at Miguel ang pamilya ko. 5 taon na ang nakakaraan, nagkamali ako at nawala sila sa akin. Sa pagkakataong ito, kahit nakapalit pa ang lahat ng meron ako, hinding-hindi ko na sila bibitawan.
Huminto siya sandali, dumaan ang tingin niya sa gulat na mukha ng ina, at naging mas malamig ang boses. Mula ngayon, sinumang gagalaw sa kanila ay ako ang makakalaban. Hindi ko hahayaang may manakit sa kanila, kahit sino pa man ang taong yon. Ang huling pangungusap ay babalang walang pagtatago, diretsong nakatutok kay Doña Esmeralda. Natigilan ang Donya at nanginig sa galit, ikaw. Nangangahas kang kausapin ang nanay mo ng ganyan. Maging si Don Antonio ay nagulat sa matinding paglaban ng anak. Sanay sila sa masunuring Rafael. Isang Rafael na laging tinitimbang ang benepisyo. Hindi pa nila nakita ang Rafael na handang isuko ang lahat para protektahan ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Hindi na nagsalita si Rafael, yumuko siya ng bahagya bilang paalam at tumalikod palabas ng library. Ang pagsara ng mabigat na pinto sa likod niya ay senyales ng pagsasara ng isang kabanata ng buhay niya. Mag-isa niyang idineklara ang giyera sa sariling pamilya, mag-isang pinutol ang madaling daan patungo sa kapangyarihan, pero sa loob niya ay wala siyang pagsisisi. Sa halip ay nakaramdam siya ng kakaibang daan. Dahil alam niyang lumalaban siya para sa isang bagay na mas mahalaga pa sa yaman ng pamilya Tan, ang sarili niyang maliit na pamilya. Pagkaalis ng mansyon na may mabigat pero determinadong puso, nakaramdam si Rafael ng matinding pagod. Ang komprontasyon sa mga magulang ay umubos ng lakas niya. Wala sa sarili siyang nagmaneho at nang mamalayan niya, nakahinto na ang kotse sa harap ng lumang apartment ni Marian. Tila ang lugar na ito na ang naging tanging kanlungan na pwede niyang puntahan sa tuwing pagod na pagod siya. Gabing-gabi na pero hindi niya mapigilang bumaba at maglakad papunta sa pinto ni Marian. Nakatayo siya sa tapat ng pinto, nag-aalangan kung kakatok ba o hindi, pero bago pa siya makapagdesisyon, biglang bumukas ang pinto. Lalabas sana si Marian para magtapon ng basura, at nang makita siyang nakatayo doon, nagulat ito. Nang makita ang magulo niyang itsura at ang pagod sa mga mata, nawala ang lamig sa loob ni Marian, napalitan ito ng pag-aalala na hindi maitago. May problema ba? Mukhang hindi ka okay. Hindi na siya nagtanong pa, tahimik lang siyang tumabi para papasukin ito. Pumasok si Rafael, naramdaman ang pamilyar na init ng maliit na apartment, at nabawasan ang tensyon sa katawan niya. Umupo siya sa sofa, pagod na isinandal ang ulo at tinakpan ng mga kamay ang mukha. Hindi niya alam kung saan sisimulan ang kwento. Hindi rin siya minadali ni Marian, tahimik itong pumunta sa kusina, at pagbalik ay may dala ng mainit na gatas, inilagay ito sa mesa sa harap niya. Ang simpleng pag-aalaga na iyon ay nagpainit sa puso ni Rafael sa kakaibang paraan. Tumingala siya at tinignan si Marian nang may halong pasasalamat at sakit. Nagsalita siya, paos ang boses dahil sa pagod. Kakausap ko lang kina mama at papa. Sinabi ko sa kanila. Ikaw at si Miguel ang pamilya ko. Kahit isang maikling pangungusap lang iyon, naintindihan ni Marian ang bigat at ang nakatago sa likod nito. Kinalaban niya ang buong pamilya para sa kanila. Tahimik siyang umupo sa tabi ni Rafael. Hindi niya alam kung anong sasabihin para pagaanin ang loob nito. Naiintindihan niya ang hirap ng kalooban nito, ang pressure na pasa nito. Ang malalapad na balikat nito ngayon ay mukhang napakalungkot. Sa isang sandaling hindi pinag-isipan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay at ipinatong sa nakakuyom na kamao ni Rafael sa tuhod nito. Ang dampi na iyon ay nagpatigas sa katawan ni Rafael. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na kusa siyang hinawakan ni Marian, hindi bilang doktor kundi bilang isang tunay na karamay. Ang init mula sa palad ni Marian ay tumagos, humilom sa pagod na kaluluwa niya. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kamay at hinawakan ang maliit na kamay ni Marian. Malaki ang kamay niya, balot na balot ang kamay nito, mainit at ligtas. Nanatili silang nakaupo ng ganoon, walang nagsasalita, magkahawak lang ang kamay, nagpapalitan ng init at lakas. Ang malulupit na laban sa labas, ang mga sabwatan at pagtutol, lahat ay tila naiwan sa labas ng pinto. Dito, may 2 taong parehong nasaktan, na ngayon ay sumasandal sa isa't isa para makahanap ng kapayapaan. Ang relasyon nila ay hindi na lang dahil kay Miguel, unti-unti itong nabubuo ulit gamit ang pag-unawa at awa sa isa't isa.
Sa malamig na gabi, isang mainit na apoy ang nagsindi, nagpapainit sa dalawang puso. Ang mainit at payapang sandali kasama si Marian ng gabing iyon ay nagsilbing gamot para bumalik ang kalmado at matalas na pag-isip ni Rafael. Alam niyang dahil hawak na niya ang pag-amin ni Secretary Linda, pwede na niyang ibunyag ang lahat sa kanyang inaagad-agad. Pero hindi niya ginawa. Ang galit ay napalitan ng isang malamig at maingat na plano. Hindi lang niya gustong makakuha ng hustisya para kay Marian, gusto rin niyang magtayo ng matibay na depensa para masigurong wala ng sinuman, kahit ang pamilya Tan, ang makakasakit sa mag-ina niya ulit. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Rafael, pero hindi sa mga proyekto ng Tan Empire. Lihim siyang nakipagkita sa mga pinagkakatiwalaang abogado at financial experts. Sa isang pribadong law office, kalmado niyang ibinigay ang mga instruksyon. Gusto kong magtayo ng isang private trust fund sa pangalan ni Miguel. Ilipat ang 20% ng personal shares ko sa Tan Empire papunta sa fund na ito. Ang tanging beneficiary ay ang bata pagtuntong niya ng 18 years old. Walang sinuman ang may karapatang baguhin o makialam dito, kahit ako. Gulat na tumingin ang abogado sa kanya, pero nagpatuloy si Rafael, bukod pa rito, tulungan mo akong bilhin ang ilang potential medical technology companies ng independent, hindi gagamit ng pangalan ng Tan Empire. Gumagawa siya ng sarili niyang kaharian, isang ligtas na exit plan, isang matibay na pundasyon para magkaroon siya ng kumpiyansang harapin ang mundo nang hindi nadadamay ang 2 taong pinakamamahal niya. Ginawa niya ang lahat ng tahimik, mabilis at desidido. Sa gitna ng paghahanda para sa laban, ang mga sandali kasama sina Marian at Miguel ang pinakamahalagang pahinga niya. Pumupunta pa rin siya sa apartment tuwing hapon, tumutulong magluto ng simpleng hapunan, at nakikipaglaro ng Lego kay Miguel. Habang pinapanood ni Marian ang malambing na anyo ni Rafael, habang naglalaro kasama ang anak, hindi niya maiwasang matuwa, pero nararamdaman din niyang may tensyon na nakatago sa likod ng pagiging kalmado nito. Isang gabi, nang tulog na si Miguel, tumabi siya kay Rafael sa sofa at nagtanong, may problema ba sa kumpanya? Napapansin kong parang pagod na pagod ka nitong mga nakaraang araw. Lumingon si Rafael sa kanya, ang mga mata ay puno ng lambing. Ayaw niyang mag-alala ito sa mga maruruming laro ng pamilya. Itinaas niya ang kamay, dahan-dahang hinawi ang buhok sa pisngi nito, ang boses ay mainit at mapagkakatiwalaan. Wala to, huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang sa akin, magiging okay din ang lahat. Hindi ko hahayaang saktan pa kayo ng kahit sino. Yumuko siya at nagbigay ng isang magaan at respetadong halik sa noo ni Marian. Isang halik na walang halong pagnanasa, kundi pag-alo at isang tahimik na pangako. Bumilis ang tibok ng puso ni Marian, hindi siya nagsalita, tumango lang at isinandal ang ulo sa balikat nito. Ang tiwalang nawala noon, ngayon ay dahan-dahang bumabalik, mas matibay at mas malakas kaysa dati. Naniniwala siya kay Rafael, naniniwala siyang hindi hahayaan ng lalaking ito na maapi pa siya ulit. Nang gabing iyon, pag-alis sa bahay ni Marian, hindi umuwi si Rafael sa mansyon. Pumunta siya sa opisina at tinignan ang mga dokumentong handa na, kasama ang recording ng pag-amin ni Secretary Linda. Naging matalas at malamig ang tingin niya. Handa na ang lahat. Panahon na para tapusin ang dulang puno ng kasinungalingan na tumagal ng 5 taon. Pagbabayarin niya ng mahal ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Ilang araw ang lumipas, nang matapos ang lahat ng paghahanda, nagpasya si Rafael na oras na para harapin sila. Hindi niya piniling ibunyag ang lahat sa maingay na paraan sa dyaryo, gusto niyang tapusin ito sa isang direktang paghaharap. Siya mismo ang tumawag kay Don Antonio, ang boses ay kalmado pero hindi tumatanggap ng hindi. Papa, gusto ko sana kayong imbitahan ni Mama sa isang dinner ngayong gabi sa White Lotus Restaurant. Sa tingin ko panahon na para umupo tayo at mag-usap ng malinaw para maayos ang lahat ng hindi pagkakaintindihan. Sa kabilang linya, nagulat si Don Antonio sa inasal ng anak. Narinig ito ni Doña Esmeralda na katabi niya, napangisi ang Doña, iniisip na gumana ang pressure na ibinigay niya, at sa wakas ay yumuko na ang arogante niyang anak. Ibinulong niya sa telepono, sabihin mo sa kanya, mabuti naman kung natauhan na siya. Sabihin mo isama niya ang mag-inang yon para makita ko kung may mukha pa silang ihaharap sa atin.
Iniisip ni Doña Esmeralda na ito na ang pagkakataon para ipahiya si Marian sa huling pagkakataon bago ito palayasin. Kalmadong sumagot si Rafael, sige po. Ngayong gabi, 7 sa room 1. Pagkababa ng telepono, agad niyang pinuntahan si Marian. Nang makita ito, hinawakan niya ang kamay nito, ang tingin ay malambing pero desidido. Alam niyang mahirap ang hiling na ito para kay Marian. Marian, pwede bang samahan niyo ako ni Miguel na makipagkita sa mga magulang ko ngayong gabi? Alam kong ayaw mo, pero kailangan natin silang harapin ng isang beses para matapos na ang lahat ng ito. Nang marinig na makikita ulit ang mga magulang ni Rafael, lalo na si Doña Esmeralda, namutla si Marian. Takot siyang umiling, natatakot ako. Ayokong makakita si Miguel ng hindi magandang eksena. Ayokong masaktan ang anak ko. Takot siya sa posibilidad na makita ng anak ang masasakit na salita at panghahamak na naranasan niya noon. Niyakap siya ni Rafael, tinapik-tapik ang nanginginig nitong likod. Tinignan siya nito sa mata, ang boses ay matibay pa sa bato. Iba ngayon. Ipinapangako ko sa iyo, nasa tabi niyo lang ako, walang sinuman ang makakapagsabi ng kahit isang salita para saktan ka o ang anak natin. Magtiwala ka sa akin, gagawin natin ito para magkaroon tayo ng tunay na payapang kinabukasan na hindi na kailangang magtago. Ang lakas at determinasyon sa mga mata ni Rafael ang nakakumbinsi sa kanya. Huminga siya ng malalim at tumango. Nang gabing iyon, naging mabigat ang hangin sa maliit na apartment. Pumili si Marian ng simple pero eleganteng damit, pilit na pinapakalma ang sarili. Si Miguel naman ay inosenteng-inosente. Excited ang bata dahil kakain daw sila ng masarap na dinner kasama si Mama at Papa Rafael. Hinawakan ng mahigpit ni Rafael ang kamay ni Marian, ipinapasa ang kanyang lakas. Yumuko siya kay Miguel, Miguel, ngayong gabi kahit anong mangyari, tandaan mo lang ang isang bagay, nandito lagi si Papa at Mama para protektahan ka. Iyon ang unang pagkakataon na natural niyang tinawag ang sarili na Papa sa harap ng mag-ina. Huminto ang sasakyan sa harap ng marangyang restaurant. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Marian at ang isa naman ay kay Miguel. Sabay-sabay silang pumasok. Dinala sila ng waiter sa pinto ng room 1. Nang dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto, tumambad ang eksena sa loob, nakaupo na sina Don Antonio at Doña Esmeralda, malamig at mapagmataas ang mga mukha. Ang hangin sa kwarto ay sobrang bigat, nakaka-tense na parang naririnig ang bawat paghinga. Ang Dinner of Destiny, ang huling paghaharap ay opisyal nang magsisimula. Napakatahimik sa loob ng private dining room ng White Lotus Restaurant, na tila naririnig pati ang mahinang ugong ng aircon. Hinila ni Rafael ang upuan para makaupo si Marian, at maingat na pinaupo si Miguel sa gitna nilang dalawa. Sa tapat nila, naghagis ng isang tingin puno ng panghahamak si Doña Esmeralda kay Marian bago nagsalita ng may halong pang-insulto, sadyang pinaririnig ito kay Marian. Sinabi niya na siguro ay hindi sanay si Marian sa ganitong kasosyal na lugar, sa bagay, hindi naman ito masisisi dahil sa pinanggalingan nito. Umubo ng bahagya si Don Antonio para senyasan ang asawa na tumigil, pero walang balak magpaawat si Doña Esmeralda. Nag-enjoy siya sa pakiramdam ng isang panalo, sa pag-aakalang yumuko na ang kanyang anak. Pero nagkakamali siya. Hindi nagsalita si Rafael. Sa halip, kalmado niyang kinuha mula sa bulsa ng kanyang coat ang isang maliit na voice recorder, at ipinatong ito sa gitna ng umiikot na salaming mesa. Tinitigan niya ng diretsyo ang kanyang ina, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Mama, sa tingin ko kailangan na nating dumiretso sa punto. Pinindot niya ang play button. Isang pamilyar na boses ng babae, nanginginig at basag dahil sa pag-iyak, ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Iyon ang pag-amin ni Secretary Linda. Malinaw na narinig ng lahat ang sinabi nito, si Doña Esmeralda ang nag-utos sa kanya. Sinabi ng Doña na hindi nito matatanggap ang isang manugang na may katayuan tulad ni Marian. Inamin ni Linda na ang Doña ang nagdirect sa kanya para pekin ang lahat ng ebidensya, mula sa mga email hanggang sa call logs, para idiin si Marian sa kasalanang hindi naman nito ginawa. Humingi ng tawad si Linda kay Rafael sa dulo ng recording. Wala pang 1 minuto ang haba ng audio, pero ang bawat salita ay parang masong humahampas sa ulo ng mga taong naroon.
Natigilan si Don Antonio. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay namuti sa isang iglap, parang papel na nawala ng dugo. Nataranta siya at hinampas ang mesa. Sumigaw siya na kasinungalingan yon, na peke ang audio, at tinanong si Rafael kung nababaliw na ba ito para paniwalaan ang isang hamak na sekretarya kaysa sa sarili nitong ina. Bumaling siya kay Don Antonio, sinusubukang humanap ng kakampi, at sinabing ginayumana ng babaeng yan ang anak nila. Pero hindi na tinag si Rafael sa pagwawala ng ina. Hindi siya nakipagtalo. Tahimik lang siyang naglabas ng isa pang folder ng mga dokumento at itinulak ito papunta sa kanyang ama. Sinabi niya kay Don Antonio na bilang isang negosyante, dapat nitong tignan ang mga bank statement ng Shell Company na nagpadala ng pera sa dating key security manager matapos itong mangibang bansa. At nandoon din ang ebidensya na ang pondo ng kumpanyang iyon ay direktang konektado sa isa sa mga private investment funds ni Doña Esmeralda. Nanginig ang kamay ni Don Antonio habang hawak ang folder. Isa siyang veterano sa negosyo, sa isang tingin lang sa mga numero at selyo, alam niyang totoo at hindi maitatanggi ang mga ebidensya. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkadismaya at sa huli ay matinding galit. Tinignan niya ang asawang nakasama niya sa loob ng maraming dekada, paos ang boses nang tanungin niya ito kung paano nito nagawang gawin ang ganoong bagay. Dahil wala ng lusot at cornered na, tuluyang bumigay si Doña Esmeralda. Sumigaw siya sa gitna ng kanyang breakdown, umaagos ang luha at wala na ang anyo ng isang marangal na donya. Ako nga ang gumawa. Ano naman ngayon? Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito, para sa dangal ng pamilya Tan. Hindi ko pwedeng hayaan na ang isang mababang babae na walang malinaw na pinagmulan ay dumihan ang pamilya natin. May mali ba sa ginawa ko? Tinignan ni Rafael ang kanyang ina na nagwawala, at sa mga mata niya, wala nang natira kundi lamig at distansya. Dangal? Tumawa siya, isang tawang puno ng pait. Sinabi niya sa ina na gumamit ito ng pinakamaruming paraan para sirain ang buhay ng isang inosenteng babae. Itinulak nito ang sarili nitong apo para magdusa sa labas sa loob ng 5 taon. Tinawag ni Rafael na nakakadiri ang klase ng dangal na ipinaglalaban ng ina. Tumayo siya, humarap kay Marian at hinawakan ang nanginginig nitong kamay, pati na rin ang kamay ni Miguel. Tara na, umalis na tayo. Hindi siya lumingon pabalik. Inakay niya ang mag-ina palabas ng kwartong lunod sa kasinungalingan at pagkasira. Iniwan niya sa likod ang inang umiiyak sa desperasyon at ang amang tulala sa matinding pagkabigo. Tapos na ang huling hapunan, at ang pamilyang akala mo ay pinakamatibay, ngayon ay tuluyan ng gumuho mula sa loob. Sa loob ng luxury car na tumatakbo sa kalsada, nakakabingi ang katahimikan. Si Miguel, dahil sa pagod at hindi naintindihan ang nangyayari, ay nakatulog na sa backseat. Walang kaalam-alam ang bata na nakaligtas siya sa isang napakalaking bagyo. Si Marian naman ay hindi pa rin makapaniwala. Nakatingin siya sa lalaking seryosong nagmamaneho sa tabi niya, ang puso niya ay puno ng magkahalong emosyon. Hindi niya na-imagine na ang katotohanan ng nakaraang 5 taon ay ganoon kalala at kalupit. Mahina siyang nagsalita, nanginginig ang boses, sinabing hindi na sana kailangang umabot pa sa ganoon si Rafael para sa kanila. Hindi na pinatapos ni Rafael ang sasabihin niya. Inabot nito ang isang kamay, hinawakan ang nanlalamig na kamay ni Marian at pinisil ito ng marahan. Kailangan kong gawin yon. Ang boses ni Rafael ay malalim at sigurado, walang bahid ng pagsisisi. Sinabi niya na ginawa niya yon hindi lang para kay Marian, kundi para sa sarili niya at sa anak nila. Kailangan niyang linisin ang pangalan ni Marian at bigyan si Miguel ng kinabukasan na hindi nababalot ng kasinungalingan. Huminto siya sandali at humingi ng tawad dahil kailangan pang masaksihan ni na Marian ang ganoong kapangit na eksena. Umiling si Marian at hinigpitan ang hawak sa kamay ni Rafael. Sa sandaling ito, wala na siyang galit, wala nang hinanakit, kundi puro awa at pagmamahal na lang para sa lalaki. Biktima rin si Rafael sa dulang ginawa ng sarili nitong ina. Pareho lang silang nasaktan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng apartment complex. Bago bumaba sina Marian at Miguel, biglang nagsalita si Rafael. Nag-submit na ako ng resignation letter sa lahat ng posisyon ko sa Tan Empire.
Gulat na lumingon si Marian kay Rafael. Ang pag-alis sa Tan Empire ay nangangahulugan ng pag-iwan sa kanyang career, sa kanyang pinaghirapan buong buhay. Nakita ni Rafael ang pag-aalala sa mata ni Marian, kaya ngumiti siya ng magaan. Huwag kang mag-alala. Hindi ito sakripisyo, Marian. Ito ay isang desisyon. Ayoko nang matali ang buhay natin sa mga bagay na yon. Magtatayo ako ng sarili kong career, ng bagong buhay, isang buhay na malinis at payapa, kasama ka at ang anak natin. Napuno ng emosyon ang puso ni Marian. Ang lalaking ito ay talagang nagbago na. Handa siyang isuko ang lahat ng kinang at kapangyarihan para piliin silang mag-ina. Hindi siya nagsalita, tumango lang siya, dahil sapat na ang mga mata niya para sabihin ang lahat. Matapos tulungan ni Rafael na iakyat ang natutulog na si Miguel, hindi siya nagtagal. Tinitigan lang niya si Marian ng malalim at sinabing, bigyan mo lang ako ng konting panahon. Samantala, sa White Lotus Restaurant, sa magulong e-room, naiwan si Doña Esmeralda na umiiyak pa rin, pero wala na si Don Antonio para patahanin siya. Mag-isang nakaupo ang Don sa sasakyan pauwi ng mansyon, pakiramdam niya ay tumanda siya ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Pagka-uwi, tinignan niya ang asawang nakasama niya ng ilang dekada. Ang boses niya ay malamig at malayo na hindi pa nararanasan noon. Sinabi niya kay Doña Esmeralda na sobrang na-disappoint siya dito. Hindi lang nito sinira ang buhay ng anak nila, kundi pati na rin ang buhay ng apo niya. Mula ngayon, sabi ni Don Antonio, mabubuhay tayo bilang mga estranghero sa iisang bubong. Pagkasabi noon, tumalikod siya at pumasok sa kanyang study room. Ibinalibag ang pinto pasara, at iniwan si Doña Esmeralda na mag-isa sa malawak ngunit malamig na mansyon. Nakuha nga ng Donya ang gusto niya noon na mapanatiling malinis ang pamilya, pero ang kapalit ay nawala sa kanya ang lahat, ang respeto ng asawa, ang pagmamahal ng anak, at ang apo na hindi man lang niya kinilala. Nakaupo siya doon, mag-isa at talunan sa gitna ng kayamanang siya mismo ang lumikha. Matapos ang gabing iyon, kahit na ibunyag na ang totoo at pinrotektahan sila ni Rafael, ang epekto nito ay yumanig pa rin sa buong lungsod. Nagbago ang tono ng mga dyaryo mula sa panghuhusga tungo sa awa at gumawa pa ng kwento ng isang madamdaming love story. Saan man magpunta si Marian, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin at ang mga bulungan. Nakakapagod dito para sa kanya, pero ang higit niyang ipinag-aalala ay si Miguel. Naging tahimik ang bata, hindi na nagpapalabas para maglaro sa parke. Naintindihan ni Marian na kailangan niyang ilayo ang anak sa magulong kapaligiran, kahit hanggang sa humupa lang ang lahat. Kailangan niya ng tahimik na lugar para ayusin ang emosyon niya, at para ibalik kay Miguel ang masayang kabataan. Matapos ang isang gabing pag-iisip, nakapagdesisyon siya. Nakipagkita siya kay Rafael at sinabi ang plano. Dadalhin niya si Miguel sa isang bayan sa tabing dagat sa Batangas ng ilang panahon. Sariwa ang hangin doon at walang nakakakilala sa kanila. Kailangan ng anak nila na makahinga at kailangan din niya. Tinignan niya si Rafael, nag-aalala na baka isipin nito na tumatakas na naman siya. Pero tahimik lang na nakinig si Rafael. Sa mga mata nito, walang pagdududa, kundi pag-unawa. Hinawakan nito ang kamay niya at sinabing, sige, umalis kayo. Maghanap ka ng payapang lugar at magpahinga. Sobra-sobra na ang pinagdaanan mo. Hindi siya nito pinigilan. Ang buong suporta ni Rafael ay nagbigay ng kapanatagan kay Marian. Nangako si Rafael na ayusin ang lahat sa Maynila, tatapusin ang lahat ng obligasyon, at susunod sa kanila. Ang pangako niya ay hindi gapos, kundi isang matibay na sandalan. Nang araw na paalis na sila, dumating si Iray. Marco para magpaalam. Hindi na siya karibal sa pag-ibig, kundi isang tunay na kaibigan. Nagdala siya ng laruang barko para kay Miguel at hinarap si Rafael. Alagaan mo silang mabuti. Masyado na siyang naghirap. Tumango si Rafael at nakipagkamay kay Marco, isang kamayan ng dalawang lalaking matured na. Pinasalamatan niya ito sa lahat ng ginawa nito para sa mag-ina. Bago sumakay si Marian sa taxi, inabutan siya ni Rafael ng bagong cellphone at bank card. Nang tangkain niyang tanggihan ito, nagmadaling magsalita si Rafael, hindi ito pera ng pamilya Tan, pera ko to, Marian.
Kunin mo na para panatag ako, at mangako ka, tatawag ka araw-araw para alam kung okay kayo. Ang pag-aalaga at pagiging praktikal ni Rafael ay hindi na niya natanggihan. Dahan-dahang umandar ang taxi, papalayo sa maingay at magulong lungsod. Nakatingin si Miguel sa bintana, excited sa mga tanawin. Lumingon si Marian at nakita si Rafael na nakatayo doon, tinatanaw sila hanggang sa mawala ang sasakyan. Ang pag-alis na ito ay iba sa noon. Hindi na siya nag-iisa, hindi na siya tumataka sa kawalan. Papunta siya sa bagong simula, kung saan may isang taong susunod para buuin ang pamilya nila. Matapos ihatid ang mag-ina, bumalik agad si Rafael sa trabaho, hindi para palagin ang Tan Empire, kundi para tapusin ang koneksyon niya dito ng maayos. Ginugol niya ang isang linggo para i-turn over ang lahat, siguraduhin na maayos ang takbo ng kumpanya pag alis niya. Sa huling araw niya, nakatayo siya sa pamilyar na opisina kung saan ibinuhos niya ang kanyang kabataan, pero wala siyang naramdamang panghihinayang. Pumasok si Assistant Carlo, dala ang huling dokumento, nag-aalangang nagtanong, Sir Rafael, sigurado na po ba kayo? Hindi ba kayo manghihinayang? Ito ang dugot pawis nyo. Lumingon si Rafael at mumiti, isang ngiti ng kalayaan at kasiyahan na hindi pa nakikita ni Carlo. Ang meron ako ngayon ay mas mahalaga pa sa 100 kumpanyang tulad nito. Hindi mo maintindihan. Tinapik niya ang balikat ng tapat na assistant, nagpasalamat, at nagbilin na magtrabaho ng mabuti. Paglabas ng Tan Empire Building, hindi siya umuwi sa mansyon. Pumunta siya sa kanyang sariling penthouse, na puno ng mamahaling gamit pero walang buhay. Kumuha lang siya ng ilang simpleng damit, ilang personal na gamit, at inilagay sa isang backpack. Iniwan niya ang susi, ang kumpanya, ang lahat ng konektado sa pagiging Chairman Rafael. Gusto niyang magsimula bilang si Rafael, isang ordinaryong lalaki. Hindi siya nag-book ng flight, hindi rin siya gumamit ng luxury car. Bumili siya ng isang second-hand na SUV at sinimulan ang mahabang bayahe patimog, papunta sa Batangas, kung saan naghihintay ang mag-ina niya. Ang bayaheng ito ay hindi lang para puntahan sila, kundi para hanapin din ang sarili niya. Gusto niyang dumaan sa mga kalsadang hindi pa niya nadadaanan, makita ang mga tanawin, at maranasan ang buhay ng ordinaryong tao. Humihinto siya sa mga karinderya sa gilid ng daan, natutulog sa mga simpleng inn, at nakikipagkwentuhan sa mga estranghero. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay natatanggal ang mabibigat na balat ng pagkatao niya. Ang lamig at yabang ng isang siyu ay napalitan ng kalmado at init. Natuto siyang umiti sa batang nagbebenta ng sampagita, natutong makinig sa kwento ng matandang may-ari ng tinutuluyan niya. Na-realize niyang mas malawak at makulay ang mundo kaysa sa nakikita niya mula sa tuktok ng kanyang opisina. Gabi-gabi, saan man siya abutan, tinatawagan niya si Marian. Ang boses nito at ang daldal ni Miguel ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Papa, may napulot akong malaking shell ngayon. Kulay rainbow siya. Pagod ka ba sa bayahe? Kumain ka ng maayos ha? Ang mga simpleng usapan na yon ang nagdugtong sa kanila ng mahigpit, na parang walang distansya. Makalipas ang mahigit 1 linggong pagbabiyahe, sa wakas, pumasok ang sasakyan niya sa hangganan ng isang maliit na bayan. Ibinaba niya ang bintana, at pumasok ang sariwang hangin na amoy dagat. Sa unahan, may lumang kahoy na signboard, Welcome to Isla Verde. Tinitigan ito ni Rafael at napangiti, isang ngiting maliwanag at tunay na masaya. Tapos na ang paghahanap niya sa sarili, at magsisimula na ang pagbuo ng bagong buhay kasama ang pamilya. Ang Isla Verde ay tahimik gaya ng pangalan nito. Paikot-ikot ang maliliit na kalsada, ang mga bahay ay may pulang bubong na nakatago sa mga nyugan, at ang tunog ng alon ay parang musikang walang tigil. Hindi tumawag si Rafael kay Marian, gusto niyang sorpresahin ang mga ito, gusto niyang maramdaman ang thrill ng isang ordinaryong lalaking hinahanap ang pamilya. Huminto siya sa isang maliit na tindahan sa gilid ng daan, ipinakita ang litrato ni Miguel sa tindera, at magalang na nagtanong kung nakita ba nito ang bata. Tinignan ng tindera ang litrato at ang lalaking mukhang biyahero pero may mainit na mga mata. Tumawa ang tindera, ang bibong batang to. Araw-araw ko siyang nakikita. Anak yan ni Dra. Marian na bagong doktor sa health center.
Tuwing hapon, pumupunta sila sa beach sa dulo ng kalsadang to. May kailangan ka ba sa kanila? Ngumiti lang si Rafael, tumango bilang pasasalamat at nagbayad para sa tubig. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Malapit na. Malapit na niya silang makita. Naglakad siya sa maliit na daan at bumungad sa kanya ang mahabang puting buhanginan. Sa ilalim ng papalubog na araw na kulay orange, ang ganda ng tanawin ay parang painting. At sa painting na yon may dalawang pamilyar na figura. Nakaupo si Marian sa isang malaking bato, nililipad ng hangin ang buhok, may hawak na libro. Hindi kalayuan, abala si Miguel sa paggawa ng sandcastle. Ang eksenang iyon ay sobrang payapa at ganda, naluha si Rafael. Ito ang mundong nawala sa kanya sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan siyang lumapit, ang mga yapak niya sa buhangin ay walang tunog, pero tila may koneksyon ang mga puso nila. Biglang nag-angat ng tingin si Marian. At nakita siya nito. Natigilan si Marian. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang na si Rafael Tan na nakasuit. Nakat-shirt lang ito, kupas na maong, sunog ang balat sa araw, at sa malalalim nitong mata ay wala ng lamig, puro lambing na lang ng isang taong nanggaling sa mahabang paglalakbay. Bago pa man siya makakilos, nakita na ito ni Miguel. Sumigaw ang bata sa tuwa. Papa Rafael! Iniwan nito ang sandcastle at tumakbo ng mabilis papunta sa kanya. Halos mapaluhod si Rafael sa buhanginan. Ibinuka niya ang mga braso at sinalubong ng mahigpit na yakap ang maliit na katawan na tumalon sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang anak, isinubsob ang mukha sa buhok nito na amoy araw at dagat, paos ang boses sa emosyon. Miguel. Sorry anak, nahuli si Papa. Lumapit si Marian, pinanood ang mag-ama na magkayakap, puno ng halo-halong emosyon ang puso niya. Tumingala si Rafael kay Marian, ang mga mata niya ay parang naglalaman ng libo-libong salita. Tumayo siya, hawak pa rin ang kamay ni Miguel. Tahimik silang naglakad sa dalampasigan, hinayaan ang tunog ng alon ang humilom sa kanila. Kinuwento niya ang tungkol sa bayahe niya, at kinuwento naman ni Marian ang payapang buhay nila sa bayan. Nang halos lumubog na ang araw, binuhat ni Rafael si Miguel sa likod niya at tumakbo sa gilid ng tubig. Ang halakhak ng bata na sumasabay sa alon ay musika ng kaligayahan. Biglang bumulong si Miguel sa tenga ni Rafael. Ang boses ay inosente pero malinaw, sapat para marinig nilang mag-asawa. Papa, I love you po. Ang dalawang salitang si Papa at ni I love you ay parang kuryenteng dumaloy sa puso ni Rafael. Nanigas siya, huminto sa paglakad, at dahan-dahang lumingon kay Marian. Nakita niyang nakatayo rin ito, nakangiti habang umiiyak. Alam niyang ito na ang tunay na pagtanggap, ang pinakamatamis na kapatawaran. Hinigpitan niya ang hawak sa maliliit na binti ng anak, tumingala sa langit, at naramdaman niyang siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Buo na ang pamilya niya. Ang mga sumunod na araw sa Isla Verde ay ang pinakamasaya at payapang araw sa buhay nilang tatlo. Umupa sila ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, may puting bakod at hardin na puno ng bulaklak. Si Rafael, ang chairman na hindi marunong sa kusina, ay natutong magluto ng adobo at sinigang para sa mag-ina. Nagtrabaho naman si Marian sa health center ng bayan, ginamit ang galing sa medisina para tumulong sa mga taga roon. At si Miguel na ibalik na ang sigla nito. Araw-araw silang magkakasama. Namamalengke, nagtatanim ng gulay, nagbabasa ng kwento tuwing gabi. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom dahil sa mga simpleng kasiyahan. Pero may isang maliit na alon sa kanilang kapayapaan. Isang umaga, habang namamalengke sina Rafael at Marian, isang pamilyar na itim na luxury car ang dahan-dahang pumasok sa bayan, halatang hindi bagay sa lugar. Agad nilang nakilala ang sasakyan ng pamilya Tan. Nanikip ang dibdib ni Marian, pero hinawakan ni Rafael ang kamay niya. Huwag kang matakot, nandito ako. Hindi huminto ang sasakyan sa kanila, umikot lang ito sa bayan at huminto sa isang sulok kung saan tanaw ang bahay nila. Sa loob, nakaupo si Doña Esmeralda. Wala na ang yabang sa mukha nito, puro pagod at lungkot na lang. May mga puti na ang buhok niya. Tahimik lang siyang nakaupo, nakatingin sa maliit na bahay.
Nakita niya ang anak na nakasimpleng damit, masayang inaakay ang apo niya papasok ng bahay. Nakita niya si Marian na nakasunod, puno ng pagmamahal ang tingin sa mag-ama. Isang masayang pamilya, isang perpektong litrato na siya mismo ang muntik ng sumira. At ngayon, nabuo ito nang wala siya. Hindi siya bumaba, hindi siya pumasok. Nakaupo lang siya doon ng matagal. Nang tanghali na, habang nasa hardin ang pamilya, dahan-dahan siyang bumaba. Sobrang payat na niya. Lumapit siya sa puting bakod, maingat na inilapag ang isang magandang kahon ng regalo. Pagkatapos ay tahimik siyang bumalik sa sasakyan at umalis. Walang salita, walang paramdam. Nang makita ni Rafael at Marian ang kahon, nakilala ni Rafael ang pambalot na madalas gamitin ng ina. Naintindihan niya, pumunta ito dito. Kinuha niya ang kahon, puno ng emosyon ang dibdib. Tinanong siya ni Marian, tatawagan mo ba siya? Tumingin si Rafael sa kalsadang dinaanan ng sasakyan at umiling. Siguro hindi muna ngayon. May mga sugat na matagal gumaling, hindi lang sa atin kundi pati sa kanya. Sa tingin ko, ang katahimikan ang pinakamabuti para sa lahat ngayon. Tumingin siya kay Marian at nagpatuloy, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik tayo sa dati. Ibig sabihin nito, tinatanggap natin ang nakaraan at uusad na tayo. Tumango si Marian. Hindi nila binuksan ang regalo, itinago lang nila ito sa kabinet. Simbolo ito ng nakaraan na kaya na nilang harapin, pero hindi na nila hahayaang itali pa sila nito. Ang buhay sa Isla Verde ay nagpatuloy sa payapang paraan. Si Rafael ay tuluyan ng naging simpleng tao, naglalakad ng nakayapak sa buhangin, nagkukumpuni ng bakod, at matyagang nakikinig sa mga kwento ng anak. Nakita ni Marian ang lahat ng pagbabago, at araw-araw ay napupuno ng pagmamahal ang puso niya. Natutunan niyang ang kaligayahan ay hindi nasa malalaking bagay, kundi nasa simpleng pagsasama ng mga taong nagmamahalan. Isang hapon, habang nasa hardin sila, isang itim na sasakyan ulit ang huminto, pero mas simple ito kaysa dati. Nagkatinginan si Rafael at Marian. Ang bumaba ay walang iba kundi si Don Antonio. Mag-isa lang ito, walang driver o bodyguard, at simple ang suot. Medyo nailang si Rafael pero sinalubong niya ang ama. Hindi agad tumingin si Don Antonio sa kanya, kundi sa batang nagtatago sa likod ni Marian. Iyon ang unang beses na nakita niya ng malapitan ng apo. Ang mga mata ni Miguel ay kamukhang-kamukha ni Rafael noong bata pa. Lumambot ang seryosong mukha ni Don Antonio. Lumuhod siya, pilit na umingiti, at inilabas ang isang laruang bangkang gawa sa kahoy na may detalyadong ukit. Miguel, halika dito sa lolo, tignan mo ang pasalubong ko. Medyo nahihiya si Miguel. Tumingin ito sa ina, at nang tumango si Marian, dahan-dahan itong lumapit at kinuha ang regalo. Magalang itong nagmano, salamat po, lolo. Ang salitang lolo ay nagpaiyak kay Don Antonio. Hinimas niya ang ulo ng apo, puno ng pagsisisi ang mga mata. Pagkatapos, dinala ni Marian si Miguel sa loob para bigyan ng privacy ang mag-ama. Naupo si Rafael at Don Antonio sa upuan sa labas. Tumingin si Don Antonio sa hardin, bumuntong hininga at nagsalita. Wala na ang otoridad sa boses niya, kundi ang pagmumuni-muni ng isang ama. Nagkamali ako. Sa tagal ng panahon, nabulag ako sa yaman at pangalan ng pamilya, nakalimutan kong ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga. Ngayong nakikita kita, nakikita kong matured ka na talaga. Kumuha siya ng isang bank card mula sa bulsa at inilagay sa kamay ni Rafael. Ito ay galing sa personal kong ipon, walang kinalaman sa Tan Empire. Isipin mo na lang na puhunan na bigay ng tatay mo para makapagsimula ka ng sarili mong negosyo. Huwag mong tanggihan, puso ko to bilang ama. Gamitin mo para bigyan ng magandang buhay ang mag-ina mo. Tinitigan ni Rafael ang ama at nakaramdam siya ng kakaibang emosyon. Hindi niya kailangan ng pera, pero alam niyang ito ang paraan ng ama para ipakita ang suporta at pagtanggap sa pinili niya. Hindi siya tumanggi, tumango siya, salamat po, papa. Ang tensyon sa pagitan nila ay nawala sa sandaling iyon. Sa wakas, nakuha ni Rafael ang respeto ng ama hindi dahil sa tagumpay sa negosyo, kundi dahil sa pagiging isang responsableng lalaki para sa pamilya. Hindi nagtagal si Don Antonio. Bago umalis, niyakap pa niya si Miguel.
Tinignan niya si Marian nang may halong hiya, pasensya na sa mga pinagdaanan mo. Pagkatapos ay umalis na siya. Nakatayo sina Rafael at Marian sa pinto, pinanood ang pag-alis ng ama. Ang huling koneksyon sa masakit na nakaraan ay naayos na sa pinakapayapang paraan. Makalipas ang ilang buwan sa Isla Verde, nang gumaling na ang mga sugat ng puso at masaya na ulit si Miguel, nagpasya sina Rafael at Marian na bumalik sa lungsod. Hindi para harapin ang nakaraan, kundi para bumuo ng bagong kinabukasan sa paraang gusto nila. Gamit ang puhunan mula sa ama at karanasan ni Rafael, iminungkahi niya ang isang ideya na gustong-gusto ni Marian. Magbubukas sila ng community clinic. Pagsasamahin nila ang galing ni Marian sa medisina at galing ni Rafael sa pamamalakad. Ang layunin ay hindi lang gumamot, kundi magbigay ng abot-kayang healthcare sa mga tao. Hindi nila gustong magtayo ng imperyo, gusto lang nila ng lugar na may puso. Pinili nila ang isang mataong lugar na kulang sa pasilidad, at sinimulan ang pangarap. Ang mga sumunod na araw ay naging abala pero masaya. Si Rafael ay hindi na boss na turo lang ng turo. Siya mismo ang nag-asikaso ng construction, namili ng gamit at gumawa ng plano. Si Marian naman ang bahala sa medical side at pag-hire ng mababait na staff. Dumating ang araw ng opening. Ang pangalan ng clinic ay Kalinga Family Clinic. Simbolo ito ng pag-aaruga sa bawat pamilyang lalapit. Walang media, walang malaking party. Mga kapitbahay lang, mga dating katrabaho at malalapit na kaibigan ang nandoon. Dumating si E.A. Marco may dalang malaking money tree. Tumatawa siya, masaya ako para sa inyo. Good luck sa clinic. Tinapik siya ni Rafael sa balikat, salamat per. Wala na ang hidwaan noon, respeto na lang ang natira. Sa unang araw pa lang, marami ng pasyente. Si Marian sa kanyang lab gown ay matyagang nanggagamot. Si Rafael naman ay nag-aayos sa reception, laging nakangiti. Si Miguel ay masunuring nagdodrawing sa isang sulok, proud sa ginagawa ng magulang. Kinagabihan, nang makaalis na ang huling pasyente, tumahimik ang klinik. Magkatabing tumayo sina Rafael at Marian, tinitignan ang pinaghirapan nila. Pagod pero masaya. Inakbayan siya ni Rafael, ipinatong ang baba sa balikat niya at nagbiro, kamusta ang unang araw ni Dra? Santos, gusto mo ba ng message mula kay Chairman Rafael? Natawa si Marian, sumandal sa dibdib nito, pagod si Chairman ah. Pero gusto ko to. Gusto ko ang buhay na to. Nakita na nila ang tunay na kaligayahan, hindi sa tuktok ng tagumpay, kundi sa mga simpleng bagay, sa pagtutulungan. Ang nakaraan ay nasa likod na, at ang hinaharap ay maliwanag sa harap nila. Mabilis na lumipas ang panahon, 1 taon na ang Kalinga Family Clinic. Naging takbuhan na ito ng mga tao. Ang buhay nila ay wala ng bilyon-bilyong piso, kundi ang saya ng mga gumagaling na pasyente, at ang mainit na hapunan gabi-gabi. Para sa 1th anniversary, hindi sila nagparty. Nagluto lang si Rafael ng paborito ni na Marian at Miguel, adobo at sinigang. Masaya ang hapunan. Pagkatapos kumain, habang naglalaro si Miguel ng Lego, parang hindi mapakali si Rafael. Lakad siya ng lakad, parang kinakabahan. Natawa si Marian, anong nangyayari sa chairman namin? May problema ba? Huminga ng malalim si Rafael, lumapit at tumabi kay Marian sa sofa. Hinawakan niya ang kamay nito, pinapawisan ang palad sa kaba. Tinitigan niya si Marian nang may halong lambing at sinseridad na nagpabilis sa tibok ng puso nito. Dahan-dahan siyang naglabas ng maliit na kahon mula sa bulsa. Binuksan niya ito. Sa loob ay hindi diamante, kundi isang simpleng silver ring. May nakaukit na 3 letra, Relen, Rafael, Marian, Miguel. Natigilan si Marian, tinakpan ng bibig, na luha. Alam niyang si Rafael mismo ang nag-design nito. Lumuhod si Rafael sa isang tuhod, bagay na hindi niya inakalang gagawin nito. Tumingala ito sa kanya, wala akong diamante, hindi ko maipapangako ang marangyang buhay gaya noon. Ang meron lang ako ay pusong minsan nang nawasak pero binuo niyo ng anak natin. Hindi ako humihiling na patawarin mo ako ng buo sa nakaraan. Ang hinihiling ko lang, hayaan mo akong gamitin ang natitira kong buhay para mahalin at protektahan kayo.
Itinaas niya ang singsing, puno ng pag-asa ang mga mata. Marian Santos, will you marry me? Tuluyan nang bumagsak ang luha ni Marian. Umiiyak siya sa sobrang saya. Matagal na niyang hinihintay ito. Nakita ni Miguel na umiiyak ang ina, tumakbo ito, Mama, bakit ka umiiyak? Inaway ka ba ni Papa? Ngumiti si Rafael at hinimas ang ulo ng anak. Hindi, anak. Nagpapaalam lang si Papa kay Mama na payagan akong makasama kayo habang buhay. Tuwang-tuwang sumigaw si Miguel, niyakap ang binti ng ina, sige na Mama. Pumayag ka na, gusto ko kasama natin si Papa forever. Ang inosenteng boses ng anak ang huling tulak. Tumawa si Marian sa gitna ng iyak, tumango ng malakas, pumapayag ako. Sa sobrang tuwa, nanginginig na isinuot ni Rafael ang singsing kay Marian. Sakto ito. Tumayo siya at niyakap ng mahigpit ang mag-ina. Ang tawa nila ay naging musika ng isang perpektong pamilya. Makalipas ang isang taon, sa Isla Verde, kung saan sila muling nagkita, ginanap ang isang maliit na kasal. Hindi sa simbahan o hotel, kundi sa puting buhanginan. Sa ilalim ng arko na gawa sa bulaklak at shells. Ang mga bisita ay sina Marco, ilang kaibigan, at si Don Antonio na nakaupo sa unahan, proud na proud sa anak. Nakasimpleng puting dress si Marian, nakalugay ang buhok na may maliliit na bulaklak. Wala masyadong make-up pero ang ngiti niya ang pinakamagandang palamuti. Si Rafael ay naghihintay sa dulo, hindi nakatuksedo kundi naka-beige na linen suit. Mukha siyang presko at matured. Ang pinaka-importanteng tao ay ang ring bearer na si Miguel. Nakamaliit na suit ang bata, seryoso pero masaya habang dala ang singsing. Natawa ang lahat sa kanya. Sa harap ng dagat, nagpalitan ng sumpaan sina Rafael at Marian. Hindi mabulaklak na salita, kundi pangako mula sa puso. Ipinapangako ko na mula ngayon, pagkakatiwalaan kita ng walang kondisyon. Hinding-hindi kita hahayaang harapin ang lahat ng mag-isa, sabi ni Rafael. Sumagot si Marian, ipinapangako kong itatabi ko ang nakaraan para bumuo ng bagong bukas kasama ka at ang anak natin. Sasamahan kita sa lahat ng bagyo hanggang sa pagtanda. Nagpalitan sila ng singsing at naging ganap na mag-asawa. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang belo at hinalikan si Marian ng malalim. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Don Antonio kay Marian. Mula ngayon, opisyal ka ng manugang ng pamilya Tan. Alagaan mo siya para sa akin. Tumango si Marian, opo, Papa. Ito ay senyales ng tiwala at pagtanggap. Nang lumubog ang araw at naging kulay ginto ang dagat, naglakad sina Rafael, Marian at Miguel sa dalampasigan. Hinahampas ng alon ng paa nila, nililipad ng hangin ang buhok ni Marian. Tumatakbo si Miguel sa unahan, paminsan-minsan ililingon at tatawagin sila. Papa! Mama! Inakbayan ni Rafael ang asawa, pareho silang nakatingin sa anak, puno ng pagmamahal ang mga mata. Umikot sila sa isang malaking bilog, nagmahal, nagalit, nasaktan, at nawala. Pero sa huli, dahil sa pagiging matured, pagpapatawad at tunay na pag-ibig, nahanap nila ang isa't isa. Ang kaligayahan ay hindi ang hindi pagkakamali, kundi ang pagkakaroon ng tapang na itama ito at magmahal muli ng mas buo. Habang pinapanood ang anino ng tatlo na humahaba sa buhangin, alam ng lahat na ito ang pinakamagandang happy ending at simula ng bagong yugto na puno ng tawa at pagmamahal. Ang pag-ibig, minsan hindi kailangang maingay, basta dumarating sa tamang panahon.